Narinig kong sumagot siya. Ang tono ng boses niya ay malalim, kalmado at sinasadya. Pero bago ako magpatuloy, gusto kong malaman kung paano mo nakita ang kwentong ito. May nagrekomenda ba sa iyo? Iminungkahi ba ito ng YouTube o sinusubaybayan mo na ito mula pa sa simula? Mangyaring i-comment. Malaki ang ibig sabihin ng iyong partisipasyon sa akin. Isang mabilis na paalala. Ang kwentong ito ay may halong katang-isip na mga elemento na idinisenyo upang aliwin at magbigay ng kaisipan. Ang mga pangalan at lugar ay katang-isip, ngunit ang mga aral tungkol sa personal na hangganan, pagmamahal sa sarili, at kalayaan sa pananalapi ay tunay na mahalaga at sulit na isaisip. Ang empleyada sa botika ay tumingin sa akin na may pahiwatig na paghingi ng paumanhin ng ngiti na ginagamit ng mga tao kapag bibigyan ka ng masamang balita. Ibinigay ko lang sa kanya ang card para i-renew ang isang simpleng reseta, ang parehong gamot para sa alta presyon na kinukuha ko kada buwan. Ikinaskas niya ang card, naghintay. Ang ngiti ay sumimangot. Paumanhin, sir. Rejected po. Kulang ang pondo. Tinitigan ko siya. Kumbinsido na mali ang dinig ko. Ang aking jacket sa trabaho ay amoy alikabok pa ng uling at langis ng makina. Galing ako mismo sa minahan. Tapos na ang shift ko halos 30 minuto lang bago, 12 oras sa ilalim ng lupa. At ngayon ito, hindi maaari, sabi ko. Depositado ang sweldo ko noong Biyernes. Tiningnan niya ang card reader at muling tumingin sa akin na may tunay na awa. Gusto niyo po bang subukan ng ibang card? Ito lang ang meron ako. 10 buwan ko nang gamit ang card na iyon mula nang kumbinsihin ako ni Aling Susan na ilagay ang sweldo ko sa joint account. Mas simple ganon, sabi niya. Kumuha ako ng 2 P1000 at isang P500 sa pitaka ko, emergency money, na tinatago ko para sa mga ganoong pagkakataon. Agad itong pinroseso ng empleyada. Kinuha ko ang gamot ko at lumabas sa malamig na Oktubre. Naguguluhan na ang isip ko, nag-iisip ng mga posibilidad. Isang pagkakamali ng bangko, siguro may computer glitch. Ang daan pa uwi ay dapat sanang isang 15 minutong pagpapahinga. Pinagmamasdan ang mga burol ng kabundukan na unti-unting lumulubog sa dapit hapon. Ngunit ito ay 15 na minutong tumitinding pagkabalisa. H180,000. Iyon ang dapat na nasa account pagkatapos bayaran ang mga bill. Bayad na ang utang sa bahay, ilang taon na ang nakalipas. Paano na-reject ang card para sa isang fee 450 na bilihin? Nang gabing yon hindi ako nakatulog. Nakahiga lang ako, nakikinig sa mahinang paghinga ni Aling Susan sa tabi ko, mahinahon at walang gulo, habang ang isip ko ay naghahabol ng mga numero sa dilim. Malamig at kulay abo ang umaga. Umalis ako bago magbukang liwayway. Sinabi ko kay Aling Susan na kailangan kong tingnan ng isang bagay bago ang aking shift. Halos hindi siya gumalaw. Ang kooperatiba ng kredito ay hindi bubukas hanggang alas 7. Ngunit nakaparada na ako sa paradahan nito ng alas 6:15. Pinagmamasdan ang paglipas ng mga minuto. 3 taon nang pinamamahalaan ni Binibining Angela ang aking account. Nang buksan niya ang pinto at makita akong naghihintay, ngumiti siya. Ngunit nakita ko ang isang bagay na nagbago sa kanyang ekspresyon. Magandang umaga, Mang Tonyo. Ayos po ba ang lahat? Hindi pa ako sigurado, sabi ko habang sumusunod sa kanya sa loob. Kahapon, na-reject ang card ko. Sana ay matulungan niyo akong tingnan ang account ko. Umupo siya sa likod ng kanyang mesa at nagsimulang gumalaw ang kanyang mga daliri sa keyboard. Nakatayo lang ako. Ang mga bota ko ay puno pa rin ng alikabok, batid ko kung gaano ako ka-out of place tingnan. Ginugugol ko ang aking mga araw sa mga tunnel na 290 meters sa ilalim ng lupa. Ang mga opisina ng bangko ay tila dayuhang teritoryo sa akin. Ang kanyang profesional na maskara ay nabasag sandali. Ang kasalukuyan ninyong balanse ay FAP 40,000. Ang numero ay tumama sa akin tulad ng pagguho ng kisame. Umugong ang tenga ko. Hindi maaari. Ang sweldo ko ay... Huminto ako bago tapusin ang kalkulasyon po 180,000 minus ang karaniwang bills. Dapat ay mayroon akong higit sa po 150,000 doon.
Maaari kong tingnan ang kasaysayan ng transaksyon sa nakalipas na 10 buwan. Tumango si Binibining Angela nang walang tanong. Nag-type siya ng ilang keys at sa isang lugar sa likod niya, nabuhay ang isang printer. Mas makapal ang bundle na lumabas kaysa sa inaasahan ko. Kinuha niya ang mga pahina at iniabot sa akin sa ibabaw ng mesa. Nasa 7 pahina na tayo, mahina niyang sabi. Balik sa aking pick-up truck, hindi ko kayang paandarin ang makina. Unti-unting napuno ang paradahan ng trapiko sa umaga. Ang mga tao ay nagpapatuloy sa kanilang normal na buhay habang ang mundo ko ay sumisikip. Binuksan ko ang folder at inilatag ang unang pahina sa manibela. Ang mga transaksyon ng Disyembre ay tumitingin sa akin sa maayos na mga hanay. Membership sa Soul Cycle, Patreon 18,000. Online purchase sa Sephora, PHP 15,000. Venmo transfer kay Renzo, PAP 25,000. Cash advance ng Do 47 ng umaga, PAP 20,000. Nagsimulang manginig ang mga kamay ko hanggang sa pahina 12. Brenry Mountain Lodge, PAP 150,000 para sa isang ski trip na hindi ko naman napuntahan. Isa pang transfer kay Renzo, PAP 15,000 sa pagkakataong ito na may timestamp na 3:14 ng umaga na parang may naglilipat ng pera sa hating gabi. Umaasang hindi ko mapapansin. Ang mga singil mula sa Bellevue Spa ay nagiiwan ng mantsa sa papel. Alikabok ng uling na permanenteng nakabaon sa ilalim ng kuko, nagpapatunay kung saan napunta ang pera ko. Bawat piso sa mga pahinang iyon ay kinita ko sa 200 nanometer sa ilalim ng lupa. Nilanghap ko ang alikabok para dito. Isinakripisyo ang aking pandinig para dito. Naramdaman kung paano lalong sumakit ang likod ko kada taon para dito. Ginawa ko ang mga numero sa paraan ng mga minero, direkta at walang paligoy-ligoy. 10 buwan ng trabaho, mga 20 sweldo, up 200,000 bawat isa, more or less. Kung nag-o-overtime ako, siguro pap 4,000 sa kabuuan, more or less. Ang account ay nagpakita ng pap 40,000, may kumuha ng lahat. Isang katok sa bintana ko ang bumalik sa akin sa kasalukuyan. Si Mang Cardo, isa sa mga kasamahan ko sa trabaho, ay naroon na may nakasulat na pag-aalala sa kanyang mukha. Nagsisimula ang shift sa 40 minuto. Binuksan ko ang bintana. Ayos ka lang ba, pare? Ang tanong ay tila imposible sagutin. Kakadiskubre ko lang na may umubos sa bawat sentimo na kinita ko sa 7 buwan. Isang taong may access sa account ko. Isang taong alam kung magkano ang kinikita ko at kailan ko ito nakukuha. Hindi pa ako sigurado, Mang Cardo. May kailangan ka ba? Oras para mag-isip. Oras para malaman kung sino ang nagnanakaw sa akin. Oras para magpasya kung ano ang gagawin sa 47 pahina ng ebidensya na nagpapatunay na ang buhay ko ay nakatayo sa isang kasinungalingan na hindi ko man lang alam na nabubuhay ako. Kailangan ko lang ng 1 minuto, sabi ko. Tumango siya na may pag-unawa na mayroon ang mga taong nagtatrabaho sa mapanganib na lugar. Minsan kailangan mo ng espasyo para matunaw ang mga bagay. Umupo ako sa pickup truck halos 2 oras, sinusuri ang bawat pahina, umaasang ang mga numero ay muling mag-aayos sa isang bagay na may saysay. Hindi ito nangyari. Sumikat ang araw sa umaga, pinainit ang loob ng sasakyan, ngunit pakiramdam ko ay nilalamig ako sa loob. Nang sa wakas ay pinaikot ko ang susi sa ignition, may isang bagay na mahalaga ang nagbago sa loob ko. Hindi pa ito galit, darating ang galit mamaya. Ito ay isang bagay na mas malamig, mas tiyak, isang desisyon na nabubuo sa dibdib. Tulad ng uling sa ilalim ng presyon, tumitigas sa bawat segundong lumipas. Umandar ang makina at umalis ako sa paradahang iyon. Alam kong hindi na ako ang parehong tao na pumasok doon 2 oras bago. Miyerkules ng umaga, muli akong nasa kooperatiba ng kredito bago sumikat ang araw. Binibining Angela ang nagbubukas ng pangunahing pinto nang pumasok ako sa paradahan. Nakilala niya ang aking pickup truck at naghintay, hawak ang pinto. Mang Tonyo, ang aga niyo po. Kailangan kong gumawa ng isang bagay bago ang shift ko. Pinangunahan niya ako sa loob, kung saan naroon pa rin ang lamig ng gabi. Ang ilaw sa kanyang desk ay umilaw sa isang click. Nakatayo lang ako na may hawak na thermos ko. Kailangan kong magbukas ng bagong individual account sa pangalan ko lang.
Huminto ang kanyang mga daliri sa keyboard ng kalahating segundo. Sa maikling pag-aalinlangan na iyon, nakita kong dumaan sa kanyang mukha ang pag-unawa. Sapat na taon na siya sa pagbabangko upang makilala ang tunog ng isang lalaking humahatak ng linya. Checking o savings account, Mang Tonyo? Checking. At kailangan kong i-redirect ang sweldo ko dito. Matutulungan ko po kayo diyan. Bigyan niyo lang ako ng 20 minuto para sa papeles. Habang siya ay nagtatype at nagpiprint ng mga porma, umupo ako at pumirma kung saan niya itinuro. Stuart Donnelly, individual account. Ang panulat ay mas mabigat kaysa sa dapat. Bawat pirma ay isang maliit na akto ng pagbawi. Nang matapos kami, ipinasa niya ang isang provisional debit card sa ibabaw ng mesa. Ang final card po ay darating sa loob ng 7 hanggang 10 working days. Ang pagbabago ng direktang deposito ng sweldo ay magiging epektibo sa susunod na pay period. Sa Biyernes, sabi ko. Tama po, sa Biyernes. Tiningnan niya ako at pagkatapos ay tiningnan talaga ako. Hinayaan ang propesyonal na pagiging magalang na magbigay daan sa isang bagay na mas tao. Ayos lang po ba ang lahat, Mang Tonyo? Magiging ayos, sabi ko. Ang minahan ay iba sa araw na iyon. Parehong dilim, parehong lalim, parehong grupo, ngunit nagpatuloy ako sa shift ng tahimik, nagsasalita lamang kung kinakailangan. Una itong napansin ni Mang Tomas. Ayos ka lang ba, Mang Tonyo? Tahimik ka. Nagko-concentrate lang ako, sabi ko. Ngunit hindi ito konsentrasyon, ito ay kalkulasyon. Bawat tonelada ng uling na kinuha ko mula sa Siam, bawat roof bolt na butasin ko, ay parehong kalkulasyon. 3 araw hanggang Biyernes, 3 araw para bumagsak ang direktang deposito sa aking bagong account, 3 araw para tingnan ni Aling Susan ang joint account at makita itong walang laman. Ang pag-asam ay kumalat sa loob ko tulad ng isang mabagal at hindi maiiwasang fuse. Huwebes ng tanghali, nakita ako ni Mang Cardo na nakaupo mag-isa sa ibabaw, kinakain ang sandwich ko ng walang lasa. Umupo siya sa tabi ko sa bench. Sa paligid namin, ang hangin ng Nobyembre ay nagdadala ng amoy ng diesel at basang dahon. May gumagambala sa iyo. May inaayos ako, sabi ko. Problema sa pera. Ang tanong ay mas malapit sa kanya kaysa sa alam niya. Halos kasing tagal ko na rin si Mang Cardo sa ilalim ng lupa. Nagsimula kami sa parehong grupo, 30 taon na ang nakalipas. May karapatan kaming magsalita ng malinaw. Sa kabaligtaran, sabi ko, kalmadong-kalmado ako. Mabagal siyang tumango. Nandito ako kung kailangan mo ako. Alam ko, dumating ang Biyernes na may hamog sa windshield at bakal sa likod. Sa unang break ko, kinuha ko ang cellphone ko at binuksan ang banking app. Ang notification ay nandoon, malinis at simple. Direct deposit received, PHP 180,000, o Daily Credit Union, individual account. Pagkatapos ay binuksan ko ang app ng joint account. Nag-load ang screen at nandoon. Sa malalaki at matitingkad na numero, 0 centimos. Sinara ko ang cellphone ko at bumalik sa trabaho. Ngunit may isang bagay sa dibdib ko ang lumuwag. Hindi eksaktong ginhawa, mas tulad ng pakiramdam ng pagbitaw sa isang pasanin na matagal mo nang dinala na nakalimutan mo na itong naroon. Ang pagtatapos ng shift ay dumating na may karaniwang pagod. Naligo ako sa locker room, pinagmamasdan ang itim na alikabok na umikot sa kanal at nagsuot ng malinis na damit. Ang aking refleksyon sa maruming salamin ay nagpakita ng isang lalaki na mukhang pareho sa nakaraang araw. Ngunit hindi na. Hindi na. Ang daan pa uwi ay humaba kaysa sa karaniwan. Bawat pamilyar na landmark ay dumaan tulad ng isang countdown. Ang kainan ni Aling Celia, kung saan kami nag-aalmusal ni Aling Susan tuwing linggo. Ang likuan patungo sa Millbrook Reservoir, kung saan hindi ako nakapangisda ng mahigit 1 taon. Ang pangunahing kalye na may mga struggling na tindahan at walang lamang display windows. Mahigpit ang hawak ko sa manibela. Ang mga buko ko ay namuti laban sa balat. Ang orasan sa dashboard ay lumiwanag sa lumulubog na dilim. 6:15 p.m. Sigurado akong nasa bahay na si Aling Susan. Si Carla rin. Pareho nilang sinubukan na gamitin ang kanilang mga card ngayon.
sinubukan at nabigo. Kusa na lang pumasok sa isip ko ang mga ideya. Isang litanya ng mga sakripisyo na ginawa ko nang walang humihingi. 31 taon ng paglanghap ng alikabok ng bato at usok ng diesel. Ang pneumoconiosis na nabubuo sa isang tissue na hindi nagagaling. Pagkawala ng pandinig mula sa mga makinang umuungol na parang nasaktang hayop. Mga pilat sa kamay mula sa mga kable na pumupunit at bumabagsak na kisame. Isang likod na hindi naganap na nakakatayo sa loob ng isang dekada. At para saan? Para makapunta sa spa si Aling Susan 2 beses sa isang buwan. Para makapagpadala ang anak niya ng pera sa isang nobyo na hindi ko pa nakikilala. Lumiko ako sa aming kalye. Ang mga mapule na nakahanay dito ay hubad laban sa kulay ubi na langit. Ang bahay ko ay ang pangatlo mula sa kanto. Isang simpleng ranch na binili ko kasama ang aking unang asawa, 30 taon na ang nakalipas. Nabayaran ko ito 7 taon na ang nakalipas. Ngayon, nakatira si Aling Susan dito. Nakatira si Carla dito at ako ang nakakaramdam na ako ay isang nangungupahan. Ang 2 kotse ay nasa driveway. Ang Honda ni Aling Susan ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng porch. Ang Mazda ni Carla ay nakaparada ng pahilis. Walang galaw sa mga bintana, walang ilaw mula sa telebisyon. Tanging tahimik at naghihintay na dilim. Naiwan ako sa pickup truck matapos patayin ang makina, hinayaan ang katahimikan na bumalot sa akin. Lumipas ang 30 segundo, 1 minuto. Sa isang lugar sa kalye, tumahol ang isang aso. Normal na tunog ng gabi sa isang normal na kapitbahayan. Samantala, sa aking dibdib, isang matanda at hindi natitinag na bagay ang nabubuo. Bumaba ako. Kumalansing ang aking mga bota sa graba ng daanan. 3 hakbang patungo sa daanan, 6 na hakbang patungo sa porch. Nakapa ng aking kamay, ang doorknob, matibay at malamig sa aking palad. Ang bahay ay pigil ang hininga sa kabilang banda. Pinaikot ko ang susi at itinulak ang pinto. Si Aling Susan ay nasa gitna ng sala na nakayakap sa kanyang sarili. Nang mahigpit, kaya't ang kanyang mga daliri ay nagiiwan ng puting marka sa kanyang mga siko. Si Carla ay paikot-ikot sa tabi niya na parang may nakakulong. Mahigpit niyang hawak ang kanyang cellphone kaya't baka nabasag niya ito. Patay ang telebisyon. Walang musikang tumutugtog, tanging ang tunog ng aking mga bota sa pintuan at ang kanilang pinagsamang paghinga, mabilis at maigsi. Sabay silang humarap sa akin at nakita ko ito sa kanilang mga mata. Alam nila, hindi lahat, hindi pa, ngunit alam nilang may nagbago at sila ay natatakot. Mabuti. Bumagsak ang metal na lunchbox sa mesa sa pasilyo na may matalim na tunog na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Hindi ako tumingala. Hindi na kailangan. Ramdam kong nakatingin sila sa akin mula sa sala. Si Aling Susan ay nasa gilid ng sofa. Si Carla ay nakatayo sa tabi niya, parehong tensyonado na parang spring. Tinanggal ko ang aking asul na jacket sa trabaho mula sa mina at isinabit ito sa kawit sa tabi ng pinto. Ang tela ay matigas mula sa tuyong pawis at alikabok ng uling. Ang mga kamay ko ay itim hanggang sa pulso. Ang laylayan ng aking maong ay may mantsa ng itim. 12 oras akong nasa ilalim ng lupa, humihinga ng recycled na hangin sa pamamagitan ng isang maskara. At halata iyon, amoy asupre, diesel at basang bato. Tumayo si Aling Susan. Ang kanyang yoga pants ay walang mantsa. Ang kanyang t-shirt ay bagong plansa. Ang makeup ay perpekto. Ang mga labi ay maingat na pinintahan ng kulay rosas. Si Carla ay kalalabas lang ng shower. Naaamoy ko ang vanilla body wash mula sa kabilang bahagi ng silid. Basang-basa pa rin ang kanyang buhok, naka-loose waves, at suot niya ang isa sa mga matching athletic outfit na marahil ay mas mahal pa kaysa sa aking mga bota sa trabaho. Sa likod nila, ang sala ay parang display window. Ang Peloton bike ay nasa sulok sa tabi ng bintana. Papanhan na 120,000 ayon sa bank statement na nakita ko minsan na may manipis na layer ng alikabok sa upuan. Ang designer chair ay nakasandal sa dingding na nakabalot pa rin sa plastic, ang uri ng ergonomic office furniture
na nagkakahalaga ng page 20,000 at hindi kailanman binuksan. Ang flat screen TV ay napakalaki, 70 pulgada man lang, nakakabit sa ibabaw ng fireplace na parang isang altar. Ang makeup ni Carla ay nakakalat sa coffee table. Compacts, brushes, maliliit na garapon ng cream na hindi ko masabi ang pangalan. Pinutol ng boses ni Aling Susan ang katahimikan. Anong ginawa mo sa joint account? Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nakatayo lang ako doon na parang tanga sa bangko. Sinusubukan mo bang putulin kaming mag-ina? Sumulong si Carla at idinikit ang cellphone sa mukha ko. Ipinapakita ng screen ang banking app na may balanse sa malalaking letra. Papa, ano ito? Ang kanyang boses ay malakas at naghihinala. Nasaan ang pera? Dumaan ako sa kanila patungo sa kusina, kumuha ng baso ng tubig mula sa gripo at dahan-dahan itong ininom. Ang refrigerator ay umuungol. Ang orasan sa dingding ay malakas na pumitik sa katahimikan. Naalala ko ang araw na tinanggap ko ang joint account. Nakaupo si Aling Susan sa parehong mesa na iyon. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa aking kamay at sinabi niya, "Ngayon, pamilya na tayo." Ang mga pamilya ay nagbabahagi ng lahat. Pinaniwalaan ko iyon. Naniwala ako na iyon ang ginagawa kapag mahal mo ang isang tao. Gumawa ako ng bagong card, sabi ko. Pumuti ang mukha ni Aling Susan. Ano? Isang bagong card, isang bagong account. Maingat kong ibinaba ang baso. Doon na napupunta ang sweldo ko ngayon. Ang katahimikan na sumunod ay tulad ng sandali bago gumuho ang kisame. Kapag naririnig mong gumagapang ang kahoy at alam mong mayroon kang ilang segundo para gumalaw. Segundo. Tumitik ang orasan. Ang refrigerator ay umikot at pagkatapos ay sumabog. Joint account iyon. Ang boses ni Aling Susan ay naputol. Nagkasundo tayo. Nangako ka na ibabahagi natin ang lahat. Hindi ganoon. Anong pinagsasabi mo? Sumisigaw na si Carla. Hindi mo maaaring. Maaari ko. Tiningnan ko siya at pagkatapos ay si Aling Susan. At nagawa ko na. Lumapit si Aling Susan. Binaba ang boses sa isang bagay na mapanganib. Mang Tonyo, may mga bayarin tayo. Meron tayong buhay. Hindi mo maaaring basta na lang. Binabayaran ko ang buhay nyo. Ang boses ko ay kalmado, mahinahon. 18 buwan. Binayaran ko ang lahat. Iyon ang ginagawa ng mga pamilya. Mahigpit ang kamao ni Aling Susan sa kanyang tabi. Iyon ang ibig sabihin ng kasal. Halos tumawa ako. Halos. Sa halip, lumapit ako sa bintana. Sa labas, ang daanan ay maayos at malinis. Ang Honda CR-V ni Aling Susan, kulay pilak at walang mantsa, halos 30 taong gulang pa lang. Ang odometer ay nagpapakita ng 16 to 300 milya. Huling tingin ko, wala pang 5,000 milya kada taon. Ang Mazda 3 ni Carla, cherry red, wala pang 2 taong gulang, 11,200 milya. Parehong nakatago sa garahe, na wax, inaalagaan. Ang aking Alberado ay nakaparada sa likod nila. 28,000 milya, kalawang sa mga fender. Isang UP sa tailgate mula nang mag-back up ako sa isang loading dock, 6 taon na ang nakalipas. Ang driver's seat ay sinusuportahan ng duct tape. Gusto mong pag-usapan ng pamilya? Sabi ko nang hindi inaalis ang tingin sa bintana. Mag-uusap tayo bukas. Bukas? Ang boses ni Aling Susan ay matines. Hindi, pag-uusapan natin ito ngayon. Hinarap ko siya. May shift ako ng alas 5. 12 oras na ako sa ilalim ng lupa. Matutulog ako. Mang Tonyo, nililinaw ko. Tiningnan ko siya at pagkatapos ay si Carla. Mag-uusap tayo bukas kapag maipapakita ko sa inyo ang mga numero. Bumuka at sumara ang bibig ni Carla. Lumaki ang mga mata ni Aling Susan. Hinahanap sa mukha ko ang isang bagay. Takot siguro o pagkakasala. Hindi nila ito makikita. Naglakad ako patungo sa hagdanan. Mabigat ang mga bota ko sa sahig na kahoy. Bawat hakbang ay sinasadya. Masakit ang balikat ko kung saan ko sinuportahan ang isang hydraulic jack buong hapon. Umungol ang mga tuhod ko sa bawat baitang. Sa paanan, huminto ako, isang kamay sa rehas. Ang mga numero, sabi ko ulit, bukas. Pagkatapos ay umakyat ako, pumasok sa kwarto,
at isinara ang pinto. Ang Aldaba ay umikot ng mahina. Mula sa ibaba, narinig kong muling umakyat ang kanilang mga boses. Ang kay Aling Susan, matinis at takot. Ang kay Carla, mas malakas at mas galit. Naglaho sila sa ingay sa likuran, tulad ng mga ventilation fan sa minahan. Umupo ako sa gilid ng kama, tinanggal ang aking mga bota at inilagay ang mga ito ng maayos sa sahig. Ang mga boses ay naging bulong. Humiga ako at tiningnan ang kisame. Bukas, ipapakita ko sa kanila ang 47 pahina. Bukas, makikita nila ang mga numero. Bukas, maiintindihan nila. Bukas, bubuksan ko ang folder na yon na may 47 pahina at ipapakita sa kanila ang bawat numero. Ngunit bago ko ihayag ang kabuuang halaga na nawala sa loob ng tasabuan, i-comment kung ano sa palagay mo ito. Pia 1,000,000, pia 500,000, higit pa. Isulat ang iyong sagot para malaman kong nandito ka pa. Mahalagang paalala, ang mga sumusunod na kaganapan ay naglalaman ng mga katang-isip na elemento na idinagdag para sa layunin ng ilustrasyon. Kung hindi angkop sa iyo ang nilalamang ito, maaari kang huminto dito. Ngunit sa tingin ko ay mas mura ito kaysa sa nawala. Tumayo ako. Bababa ako. Malamig at tahimik ang gabi ng Oktubre. Ang aking hininga ay bumuo ng ulap ng singaw habang tumatawid ako sa driveway patungo sa Alvarado. Binuksan ko ang pinto ng pasahero at kinuha ang Manila folder mula sa ilalim ng upuan. 47 pahina na nakaimprenta sa standard white paper, minsan ng tiklop sa kalahati. Nang makabalik ako sa kusina, nagbubulungan sina Aling Susan at Carla ng mabilis. Tumahimik sila nang makita ako. Inilagay ko ang folder sa mesa. Lumapag ito ng sinasadya. 10 buwan ng bank statements, mula Disyembre hanggang Setyembre. Gusto niyo bang repasuhin ito kasama ko? Tiningnan ni Aling Susan ang folder na parang kakagatin niya ito. Hindi ko kailangang repasuhin ang sarili kong transaksyon. Kung gayon, hayaan ninyo akong bigyang diin ng ilang bagay. Binuksan ko ang folder at kinuha ang unang pahina. Iniladlad ko ito sa mesa. Disyembre 18. Buwan ng bayad sa Soul Cycle o Dale, Pipo 18,000. Kinuha ko ang isa pang papel. Disyembre 19. Online purchase sa Sephora, Pipo 15,000. Isa pang pahina. Disyembre 22. Venmo transfer kay Renzo, pan 25,000. Pumuti ang mukha ni Carla. Nagpatuloy ako. Kumuha pa ako ng mga pahina at inilagay ang mga ito sa isang hilera. Enero 15. Brenry Mountain Lodge, POM 150,000. Ski equipment rental, Puppy 35,000. For fight, Puppy 22,000. Iyon ay mother-daughter trip, basag ang boses ni Aling Susan. Kailangan namin ng trip na iyon. Nag-double shifts ako buong linggo na iyon. Sinabi mo sa kanila na ang pera ay para sa mga kagyat na repair sa bahay. Hindi ako huminto. Marami pang pahina. Pebrero 3, Balis pa, Peach 22,500. Pebrero 17, Valet Views pa, Pet 2,500. Marso 3, Bale Views pa, PHP 23,000. Ipinukpok ko ang daliri ko sa mga pahina. PHP 23,000 sa 3 spa visits, Aling Susan. Binayaran ko ng PHP 450 para sa gamot ko sa alta presyon at na-reject ang card ko. Sinubukan ni Carla na ilihis ang usapan. Papa, pinipili mo lang ba? Hindi mo ipinapakita ang normal na bagay tulad ng grocery. Kinuha ko ang isa pang pahina. Ang grocery, tingnan natin. H Foods, average na PP 4,000 kada linggo. PHP 85,000 kada buwan para sa 3 tao. Bago ka lumipat, Carla, kami ni Aling Susan ay gumastos ng PHP 20,000 sa kabuuan kada buwan. Itinulak ko pasulong ang isang bundle ng mga pahina na minarkahan ng yellow highlighter. Ito ang mga transfer kay Renzo, 18 sa loob ng 6 na buwan. Binasa ko ang mga ito. PP 25,000, PIP 30,000, PIP 25,000. Kabuuang PIP 800,000. Sino si Renzo, Carla? Mahigpit ang kanyang panga. Kailangan ko ng tulong. Tulong sa ano? Pinanatili kong pare-pareho ang boses ko. May 3 transfer na nangyayari sa pagitan ng alas 2 at alas 4 ng umaga. Kinuha ko ang huling pahina, isang papel na may sulat kamay ko, mga hanay ng numero na perpektong nakahanay. Kabuuang deposito, teto buwan, 4,000,000, kasalukuyang balanse,
Kabuuang nagastos pa 3,992,600. Breakdown, pustahan at gambling apps, PIP 310,000. Transfers kay Renzo PIP 800,000. Damit, shopping at beauty, PIP 1,140,000. Restaurants at leisure, PIP 630,000. Spa at gym, PIP 450,000. Ski trip at iba pang trips, PIP 550,000. Oras na ginugol sa ilalim ng lupa, 280. Halaga ng bawat oras ng aking katawan, Shopee 19,200. Ibinaba ko ang papel sa gitna ng mesa. Bawat pisong ginastos nyo ay kinita ko sa 209 piri-piri sa ilalim ng lupa. Humihinga ng alikabok ng uling, sinisira ang baga ko, nawawalan ng pandinig. Ito ang naging kapalit ng aking sakripisyo. Mga ski trip na hindi ako inimbitahan, isang nobyo na wala akong alam. Mga spa day habang ako ay nag-o-overtime. Nagsimulang umiyak si Aling Susan. Ginagawa mo akong halimaw. Binabasa ko ang mga numero. Kung may sinasabi sila, hindi ako ang gumawa sa kanila na ganoon. Galit na tumayo si Carla. Baliw ito, may obligasyon ng mga magulang na suportahan ang kanilang mga anak. 26 taong gulang ka na at hindi ka anak ko. Katahimikan. Anak ka ni Aling Susan. Binuksan ko ang pinto ng bahay ko, pero hindi ako naging ATM. Sinubukan ni Aling Susan na baguhin ang desperadong sitwasyon. Sige. Nagkamali kami. Sobra kaming gumastos pero maaayos namin ito. Maghahanap kami ng trabaho. Babayaran namin ito sayo. May trabaho ka na, Aling Susan? Part-time sa aklatan. Saan napupunta ang sweldo mo? Hindi siya sumagot. Sa personal mong checking account na wala akong access. Nakakatawa. Kinuha ni Aling Susan ang mga pahina na nanginginig ang mga kamay na parang ang pagtatago sa mga ito ay makakabura sa katotohanan. Umakyat si Carla sa hagdanan na galit na galit. Naging tahimik ang kusina. Tanging ang ugong ng refrigerator. Ang refrigerator na binayaran ko, 5 taon na ang nakalipas. Bukas, sasabihin ko sa kanila kung ano ang susunod na mangyayari. Ngayong gabi, hahayaan ko na ang mga numero ang magsalita. Sabado ng umaga may hamog sa mga bintana at kalinawan sa dibdib. Nagising ako ng 6:00, naligo, nagsuot ng malinis na damit, maong at flannel shirt na hindi amoy diesel o asupre. Bumaba ako para magkape. Ang kape ko mula sa pakete na binili ko gamit ang sarili kong pera 3 araw na ang nakalipas at itinago sa likod ng aparador. 7:30, nakaupo ako sa mesa sa kusina na may umuusok na tasa, isang blankong kwaderno at isang panulat. Malinis ang mesa. Ang 47 pahina ay nawala. Siguro inakyat ni Aling Susan ang mga ito. Sa halip, isang puting papel ang naghihintay. Mga hakbang sa hagdanan. Una bumaba si Aling Susan, sumunod si Carla makalipas ang ilang minuto. Pareho silang mukhang gulo. Walang makeup, gulo ang buhok, maga ang mga mata sa pag-iyak, pagtatalo o pareho. Huminto si Aling Susan sa paanan ng hagdanan. Mang Tonyo, maaari ba tayong mag-usap ng makatwiran? Iyon ang dahilan kung bakit ako narito. Sabi ko. Umupo sila sa harapan ko. Parehong pwesto tulad ng nakaraang gabi. Pinagsalikop ni Aling Susan ang kanyang mga daliri sa mesa. Napakahirap kagabi, ngunit pamilya tayo. Malalagpasan ba natin ito? Maaari, sabi ko. Ngunit sa ilalim ng bagong kondisyon, kumapit ang kanyang mukha. Kondisyon? Oo, dahil ang meron tayo noon ay hindi gumagana. Kinuha ko ang panulat at nagsimulang magsulat habang nagsasalita. Una, ang sitwasyon ay mas masahol pa kaysa sa P4,000. Ang boses ni Aling Susan ay halos hindi marinig. Anong ibig mong sabihin? Mga utang sa credit card. Magkano? Nag-alinlangan siya. Hindi ko siya tinanong bilang asawa, sabi ko, kundi bilang isang taong ang pangalan ay maaaring lumabas sa mga account na iyon. Ang kanyang sagot ay dumating sa isang bulong. Mga 100,000. Hindi ako nag-react, isinulat ko ito. Joint account emptied fee 4,000. Credit card debt, PAP 100,000. Total financial damage, 5,100,000. Ang boses ni Carla ay tumaas. Wala kaming intensyon na maging ganoon kalaki. Ang intensyon ay hindi nagbabago ng katotohanan. Nagpatuloy ako sa pagsusulat. Pagkatapos ay iniikot ko ang kwaderno patungo sa kanila. Ito ang inyong mga option, sabi ko. Option 1, manatili kayo.
Ngunit kung manatili kayo, magbabayad kayo ng pipo 25,000 bawat isa sa upa kada buwan, kaya pit 50,000 total. Kasama diyan ang utilities. Bibilhin niyo ang sarili ninyong pagkain, hindi niyo gagalawin ang aking mga account, babayaran niyo ang sarili ninyong utang, at mayroon kayong 21 araw para magpasya. Huminto ako, hinayaan kong tumimo ang mga ito. Option 2, umalis kayo. Maghahanap kayo ng sarili ninyong lugar. Pamamahalaan niyo ang sarili ninyong pananalapi, wala na kayong matatanggap na suporta mula sa akin. Ipinukpok ko ang panulat sa kwaderno. Ngayon ang araw 1, nagsimula na ang orasan. Sumabog si Carla. Upa? Gusto mo kaming singilin ng upa sa sarili mong bahay? Sarili kong bahay, sabi ko ng mahinahon. Binayaran ko ito ng buo 8 taon bago ko makilala ang nanay mo. Ngunit dito kami nakatira, ito ang aming tahanan. Mga bisita kayo. Mga bisita na matagal nang nanatili. Sinubukan ni Aling Susan ang isa pang anggulo. Mang Tonyo, hindi mo maaaring singilin ng upa ang sarili mong asawa. Hindi ganoon gumagana ang kasal. Tama ka. Sa isang tunay na kasal, hindi mo uubusin ang PIP 4,000 mula sa account ng iba nang hindi nagtatanong. Kumipot siya. Nagpatuloy ako nang hindi lumilihis. PIP 50,000 ay mas mababa sa market price. Isang 2 kwarto na apartment sa bayan ng Maligaya ay nagkakahalaga ng PIP 50,000 pataas kasama ang utilities at deposit. Binibigyan ko kayo ng mas mababa sa market price sa isang bahay na walang utang. Hindi iyon kalupitan, ito ay awa. Tinuturing mo kaming nangungupahan. Basag ang boses ni Aling Susan. Tinuturing ko kayong matatanda na kailangang maging responsable. Humarap si Carla kay Aling Susan. Mama, kaya ba natin ang PIP 50,000? Desperado si Aling Susan. Kumikita ako ng PIP 45,000 kada buwan sa aklatan. Kung gayon, kailangan ni Carla na magbigay ng kanyang bahagi. Sabi ko, o pareho kayong maghahanap ng mas maraming trabaho o pipiliin ninyo ang opsyon 2. Isang alaala ang dumaan sa isip ko. Malinaw at hindi inaasahan. Ang aking ama, isa ring minero, namatay sa edad na 58 dahil sa pneumoconiosis. Ang huling usapan namin sa isang kwarto sa ospital na amoy disinfectant at pagkatalo. Ang pamilya, anak, ibig sabihin, sinusuportahan niyo ang isa't isa, ngunit ang suportahan, ang isang tao at ang patuyuin kanila ay magkaibang bagay. Huwag mong hayaang ipagkamali ng sinuman ang iyong kabaitan sa kahinaan. Bumalik ako sa kasalukuyan. Ginugol ko ang buhay ko sa pagdadala ng pasanin, sabi ko. Sa ilalim ng lupa, nagdadala ako ng mga roof bolt, drilling equipment, ang responsibilidad na panatilihing buhay ang aking grupo. Akala ko, ang pagdadala ng pamilya ay iba, mas magaan. Hindi. Hindi niyo ako tinuring na miyembro ng pamilya. Tinuring niyo akong isang mapagkukunan na sasamantalahin, tulad ng isang sim ng uling. Nagsimulang umiyak si Aling Susan. Hindi iyon patas. Nagluto ako. Naglinis ako. Talaga, kailan ka huling gumawa ng pagkain na hindi take-out na binayaran gamit ang pera ko? Hindi siya makasagot. Itinulak ko ang kwaderno patungo sa kanila. 21 araw 3 linggo. Manatili kayo kung magbabayad, umalis kayo kung hindi nyo kaya. Tapos na ang libreng sakay. Ngayon ang araw 1, nagsimula na ang orasan. Kinuha ni Carla ang kanyang cellphone at tumakbo paakyat. Baliw ito! Tatawag ako kay Lola! Hindi ko siya pinigilan. Si Aling Susan ay nanatili sa kanyang upuan, nakatingin sa kwaderno na parang maaaring magbago ito kung titingnan niya ito ng matagal. Talaga bang gagawin mo ito? Sabi niya. Gagawin ko. At kung hindi kami makapagpasya sa 21 araw, kung gayon ako ang magpapasya. Kinuha ni Aling Susan ang kwaderno at umakyat sa hagdanan na parang may dala siyang hatol ng kamatayan. Siguro nga, kumuha ako ng isa pang tasa ng kape mula sa pakete na binili ko gamit ang sarili kong pera, sa sarili kong bahay, sa sarili kong kondisyon. Sa unang pagkakataon sa pamanabuan, iba ang lasa ng kape. Hindi ito mapait, ito ay lasang pagpili. Ang unang 3 araw ay lumipas na parang nakatira ako sa mga magalang na estranghero na may gusto mula sa akin. Ang araw 3 ay Lunes.
Naghahanda ako ng almusal sa kusina. Itlog, toast, walang espesyal. Nang bumaba si Carla ng maaga, napakaaga para sa kanya. Karaniwan siyang natutulog hanggang 10:00. Nag-makeup siya. Mascara, lipstick, nakasuot pa nga siya ng totoong pantalon sa halip na pajama. Halata ang pagtatangka. "Magandang umaga, Papa." Ang kanyang boses ay masigla. Masyadong masigla. "Gising ka na?" "Oo, ayos lang." Sumandal siya sa counter, sinusubukang magpanggap na casual. "Alam mo, tungkol sa Biyernes, baka mali ang aming simula." Binaligtad ko ang mga itlog gamit ang spatula, pinagmamasdan kung paano tumitigas ang puti. "Hindi tayo nagsimula ng mali, masyado lang tayong lumayo sa maling direksyon." Sinubukan niyang basahin ang mukha ko. Wala siyang nakita. "Well, baka maghanap ako ng trabaho. Plinano ko na rin naman." "Magandang ideya," sabi ko. "Kaya baka pwede mong i-reconsider ang tungkol sa upa." "Hindi." Isang salita. Sarado ang pinto. Nanatili siya ng sandali. Nakabuka ang bibig. Malalaki ang mga mata na may maskara. Pagkatapos ay tumalikod siya at umakyat pabalik sa kanyang kwarto. Narinig ko kung paano sumara ang pinto. Hindi eksaktong padabog, pero halos. Ang araw-faro ay Martes. Umuwi ako ng 6:30 at nakita ko ang isang amoy na hindi ko inaasahan. Luto, totoong luto. Si Aling Susan ay nasa kusina, naghahanda ng hapunan. Beef stew, mashed potatoes, green beans, lahat ng gusto ko. Nakahanda ang mesa, plato, kubyertos, tela na napkin na hindi ko man lang alam na mayroon kami. Isang kandila sa gitna, hindi nakasindi, ngunit handa. Ngumiti siya nang makita ako. Ito ay isang inensayo ng ngiti, pinraktis sa harap ng salamin. "Naghanda ako ng hapunan, ang mga paborito mo. Akala ko ay maaari tayong kumain ng magkasama bilang pamilya." Sandali, muntik na akong pumayag, muntik na akong umupo. Ang pagkain ay mabango. Ilang buwan na simula nang may nagluto ng totoong pagkain sa bahay na yon. Pagkatapos naalala ko ang 40 pahina. "Kumain na ako," sabi ko. Kasinungalingan iyon. Hindi ako kumain. "Pero sapat na ang ginawa mo para..." Pupunta ako sa workshop. Dumaan ako sa pagkain, sa nakahandang mesa, sa kanyang maingat na pagtatangka ng normalidad. Lumabas ako sa likod na pinto. Kumain ako ng peanut butter sandwich sa workshop na may radyo, ang Classic Rock Station. Leonard Skinner na kumakanta ng Simple Man. Mas masarap ang sandwich kaysa sa anumang niluto. Ang araw 5, Miyerkules, sinubukan ni Aling Susan ang financial angle. Nakaupo ako sa mesa ng kusina na may pahayagan, tinitingnan ang mga apartment ad out of curiosity, nakikita kung ano ang makukuha sa FIPI 40,000, 50,000 kada buwan sa bayan ng Maligaya. Hindi marami. Pumasok si Aling Susan na nakasuot ng pangtrabaho, blusa, pantalon, mababang takong, pang-interview na damit. "Mang Tonyo, nag-apply ako para sa full-time na trabaho. May interview ako sa school district." Hindi ko tiningnan ang pahayagan. Mabuti iyan. Ibig sabihin, nagtatrabaho tayo. "Sinusubukan namin. Masaya ako na ginagampanan mo ang iyong mga responsibilidad." Umupo siya sa harapan ko. Magkasalikop ang mga kamay na parang nasa isang business meeting. "Kung gayon, baka maaari nating ayusin ang timeline. Masyadong maikli ang 21 na araw." 3 linggo iyon. Sapat na oras para magdesisyon. Ngunit Mang Tonyo, tumingin ako sa kanya. Hindi na pag-uusapan ang mga kondisyon. Bumuka ang kanyang bibig. Sumara, tumayo at lumabas ng silid. Ang araw 6, Huwebes, lunch break sa Minahan, 290 metro sa ilalim ng lupa. Ang room ng crew ay isang masikip na espasyo na amoy diesel, pawis at lumang kape. Ang mga ventilation fan ay umuungol sa ibabaw ng aming ulo. Sa isang lugar, patuloy na gumagana ang isang drill sa malayo, ang malalim at patuloy na tunog na hindi kailanman ganap na natapos. Umupo si Mang Cardo sa tabi ko sa metal na bench. Tahimik kaming kumain ng sandali, mga sandwich at thermos ng kape na maligamgam na. "Naririnig sa bayan na naging buhay ang bahay mo," sabi niya. Maliit na bayan, nag-uusap ang mga tao. "Ayos ka lang ba? Mas mabuti kaysa sa nakaraang ilang buwan."
Mabagal na tumango si Mang Cardo, humigop ng kape at sumimangot. Pagkatapos ay tiningnan niya ang konkretong dingding ng sandali. May ginawa ring ganyan ang ex ko. Hindi ganoon kalaking pera. Siguro PEP 500,000 o PEP 600,000. Pero parehong laro. Pinag-guilty niya ako sa pagkakita ko. Paano mo ito nalagpasan? Tumigil ako sa paghingi ng paumanhin para sa pagmamahal sa sarili. Mabagal akong tumango, sinasadya. Hinayaan kong tumimo ito. Ginagawa mo ang tama, dagdag ni Mang Cardo. Huwag mong hayaang sabihin ng sino man sa iyo ang kabaligtaran. Araw 7, Biyernes ng hapon. Naabot ko ang limitasyon ko sa shared space. Binuksan ko ang refrigerator. Ang malamig na hangin ay bumalot sa akin. Puting ilaw na kumakalat palabas. Ang mga istante ay gulo. Kalahating tapos na lalagyan. Mga bote ng condiments, mga bagay na hindi ko kilala. Ang aking mga take-out na Chinese food mula Miyerkules ay nawawala. Kalahati ng gatas ko. Kaninang umaga ay 3 kapat. Ang aking pakete ng deli turkey ay nakabukas at kalahati ng hiwa ay nawawala. Nakatayo ako na bukas ang pinto ng refrigerator. Ang malamig na hangin ay kumakalat sa aking mga bota sa trabaho. Ang kompresor ay umuungol. Ginawa ng ilaw ang lahat na tila sterile, malinis. Nagdesisyon ako. Pumunta ako sa workshop. Nakita ko ang masking tape at isang itim na Sharpie sa toolbox. Bumalik ako sa kusina. Nagputol ako ng mga strip ng tape. Isinulat ko sa malalaking titik na, "Kay Mang Tonyo, huwag galawin." Idinikit ko ang mga ito sa lahat ng sa akin. Sa karton ng gatas, sa mga itlog na natitira, sa pabo, sa 2 slice ng natirang pizza na nakabalot sa aluminum foil, sa orange juice, pati na rin sa mantikilya dahil nandoon na ako. Pinindot ko ang bawat label para maging malinaw, nakikita, at hindi mapagkamalan. Bumaba si Carla habang tinatapos ko ang huli. Basang-basa ang buhok mula sa shower na nakabalot sa tuwalya. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo?" "Nilalagyan ko ng label ang pagkain ko," sabi ko nang hindi humihinto. "Baliw ito! Sino ang naglalagay ng label sa pagkain sa sarili niyang refrigerator? Isang tao na sawa na sa nawawala ang pagkain niya." Kinuha niya ang cellphone niya at kumuha ng litrato. Ang tunog ng shutter ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kusina. "Baliw ito. Kailangan itong makita ng mga tao." "Sige," sabi ko. Nang gabing iyon ipinost niya ito online. Hindi ko nakita, ngunit kinwento sa akin ni Aling Susan kinabukasan na may tensyonadong boses ng kahihiyan. Ang caption ay nagsasabi ng tungkol sa akin. Nilalagyan ng label ang pagkain na parang mga estranghero. Toxic family drama. Isang emoji na hindi ko maintindihan. Inasahan niya na panig sa kanya ang mga tao. Dumating ang mga komento. "Tama ka, 26 taong gulang ka na. Bilhin mo ang sarili mong pagkain. Mukhang ninanakaw mo ang mga gamit niya." Naglalagay siya ng hangganan. "Respetuhin mo ang mga gamit niya. Kung kinakain ng anak ko ang pagkain ko nang hindi nagtatanong, gagawin ko rin ang pareho. Ikaw ang problema, hindi ang tatay mo." Binura ni Carla ang post bago pa lumipas ang 2 oras. Sa weekend na iyon, napansin kong mas maraming bulungan, mga usapan na tumitigil kapag pumasok ako sa isang kwarto. 3 beses na tumawag si Aling Susan nang mahina sa likod ng saradong pinto. Narinig ko ang kanyang boses sa dingding ng kwarto, kagyat at mahina, ngunit hindi ko maintindihan ang mga salita. Minsan narinig ko siyang sinabi, "Mama," at "pakiusap," at ayaw niyang makinig. Lunes ng umaga, darating ang mga reinforcement. Hindi ko pa alam, ngunit tapos na ang yugto ng diplomasya. Tinawagan nila ang isang taong sa tingin nila ay makapagpapabago ng isip ko. Ang araw ito ay nagdala ng isang Lincoln Continental sa aking driveway at problema sa aking pinto. Dumating ako ng alas 5:45 pagkatapos ng shift. Balot pa rin ng alikabok ng uling at naroon yon, kulay pilak nagniningning. Isang 2015 model na marahil ay mas mahal pa kaysa sa kinikita ko sa iksim na buwan sa ilalim ng lupa. Kilala ko ang kotse na iyon, si Aling Dory, ang nanay ni Aling Susan. 2 beses ko na siyang nakilala, minsan sa kasal, minsan sa isang Thanksgiving dinner, 2 taon na ang nakalipas. Sa 2 beses,
Tiningnan niya ako na parang ako ay isang bagay na nakadikit sa kanyang sapatos. Kaya't tinawagan nila ang mga reinforcement. Nanatili ako ng 1 minuto sa pickup truck na naka-idle ang makina, naghahanda. Nang pumasok ako, ang 3 ay nakakalat sa sala na parang inensayo nila. Si Aling Dory ay nasa aking reading chair, ang nasa tabi ng bintana, ang kasama ko sa loob ng 15 na taon. Si Aling Susan ay nasa sofa. Si Carla ay nakaupo sa braso na may ngiting mayabang. Tumayo si Aling Dory nang pumasok ako. Formal, sinasadya. Mang Tonyo, kailangan nating mag-usap. Inilagay ko ang lunchbox sa mesa sa pasilyo. Aling Dory, hindi ko kayo inaasahan. Dumating ako agad nang malaman ko ang nangyayari. Tumawag ang anak ko na umiiyak. Kailangan kong dumating. Nakatayo ako sa tabi ng pinto. Hindi ko sila hinayaang sulukin ako. Sinasabi sa akin ni Aling Susan na gumawa ka ng ilang unilateral na desisyon tungkol sa pananalapi. Gumawa ako ng mga desisyon tungkol sa aking pananalapi. Asawa mo siya, Mang Tonyo. Sa kasal, ang pera ay ibinabahagi. Ang pagbabahagi ay nangangahulugan na pareho kayong may boses. Hindi iyon ang nangyari dito. Inayos ni Aling Dory ang kanyang salamin. Tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Napansin ang alikabok ng uling sa jacket. Ang dumi sa ilalim ng kuko. Kung paano ang aking mga bota sa trabaho ay nagiiwan ng mahinang bakas sa sahig na kahoy. Marahil ay hindi mo naiintindihan kung paano gumagana ang mga pamilya sa isang partikular na antas. May mga pangangailangan ang mga kababaihan, mga obligasyong panlipunan na dapat tuparin. Mahalaga ang hitsura. Nagtrabaho ako ng 38 taon sa ilalim ng lupa para makapunta sa spa ang asawa ko, sabi ko. Iyan ang tinatawag mong hitsura. Huwag kang mag-exaggerate, Mang Tonyo. Nararapat sa kanya ang maliliit na luho. Hindi iyon maliit. Iwinagayway ni Aling Dory ang kanyang kamay. Walang pakialam. Sa mga numero, magagawa mo ang gusto mo. Siguradong hindi iyang ganoon kalaki. Sumabat si Aling Susan na may malinaw na inensayo na mga linya. Mang Tonyo, kasama si Mama rito, baka maaari tayong lahat na umupo ng tahimik. Hindi, tumaas ang kilay ni Aling Dory. Paano mo nasabi? Hindi ako makikipagnegosasyon. Hindi magbabago ang mga kondisyon. Naglabas si Aling Dory ng isang malamig at matalim na tawa. Hindi makatwiran, matigas ang ulo. Tulad ng sinabi ni Aling Susan. May karapatan si Aling Susan sa kanyang opinyon. Dumaan ako sa kanila, umakyat sa kwarto at isinara ang pinto. Kinabukasan ng gabi Martes nagtagal ako sa workshop para hindi na ako pumasok. Mas mainit kaysa sa karaniwan para sa Oktubre, halos 18 degrees Celsius, kaya iniwan kong bukas ang bintana ng workshop. Noon ko ito narinig, ang mga boses ay lumulutang mula sa bahay. Bukas din ang bintana ng kusina. Sina Aling Dory at Aling Susan ang nag-uusap. Hindi nila alam na naririnig ko sila. Makinig ka ng mabuti, Aling Susan. Ang boses ni Aling Dory, malinaw at may autoridad. Ang mga lalaking tulad ni Mang Tonyo ay kontrolado. Ginagamit nila ang pera bilang kapangyarihan. Pero ipinakita niya sa akin ang mga bank statements. Lahat ay nandoon. Wala iyon. Huwag mong ipakita sa kanya ang iba pang bayarin. Ilayo mo ang iyong mga card. Magtatanong siya. At ano ang sasabihin ko sa kanya? Na ikaw na ang bahala. Ang mga lalaki ay nagiging emosyonal sa mga numero. Ang tatay mo ay hindi kailanman alam ang tungkol sa mga casino trip ko. Ang hindi niya alam ay hindi makakasakit sa kanya. Pero mama, iyan ang paraan para mabuhay sa isang kasal. Anak, ang pamamahala ng impormasyon. Nanatili akong paralisado sa workshop. Bawat salita ay malinaw, nadismaya, ngunit hindi nagulat. Kaya't dito natutunan ni Aling Susan. Miyerkules, araw 10, sinubukan nila ang isang collective intervention. Dumating ako sa bahay at naghihintay muli ang 3. Si Aling Dory ang unang nagsalita. Mang Tonyo, umupo ka. Aayusin natin ito ngayon. Wala nang aayusin. May 11 araw pa kayo para magpasya. Ang ideyang ito ng upa ay walang kwenta. Asawa mo si Aling Susan, hindi nagbabayad ng upa ang mga asawa. Hindi rin nagnanakaw ang mga asawa. Ngunit, nandito tayo.
Huminga ng malalim si Aling Dory. Paano mo naglakas loob na tawaging magnanakaw ang anak ko? Ano ang tatawagin mo sa pagkuha ng PIP 4,000 wand nang walang pahintulot? Kasal. Kasal ang tawag ko diyan. Tiningnan ko si Aling Susan. Iyan ba ang paniniwala mo? Na ang kasal ay nangangahulugang ako ang nagtatrabaho at ikaw ang gumagastos ng walang limitasyon? Inalis niya ang tingin. Hindi siya makatingin sa akin. Humarap ako kay Aling Dory. Malugod kayong tinatanggap bilang bisita, ngunit wala kayong autoridad na magpasya sa aking bahay. Iyong bahay? Tumulo ang boses ni Aling Dory. Nakatira si Aling Susan dito. Ginagawa rin iyan ang kanyang bahay. Ang pangalan ko ang nasa titulo. Bayad na ang utang ko. Ang bahay ko. Sumandal si Aling Dory kay Aling Susan. Ibinulong ng sapat na malakas para marinig ko. Nakikita mo? Sinabi ko na sa'yo. Siya ay isang controller. Palagi silang ganoon. Lumabas ako sa workshop. Ginugol ko ang hapon sa pag-install ng deadbolt sa loob ng pinto ng kwarto. Kailangan ng mga hangganan ng mga kandado. Nang gabing iyon, nakahiga sa kama, naisip ko ang asawa ni Aling Dory, ang ama ni Aling Susan, namatay may taon na ang nakalipas. Minsan nabanggit ni Aling Susan na stress daw siya sa huli. Atake sa puso sa edad na 60 TO, parehong edad ko ngayon. Naisip ko kung alam niya ang tungkol sa mga casino trip. Naisip ko kung ang stress ng hindi pag-alam sa katotohanan ay nakatulong sa kanyang pagkamatay. Hindi ko gugugulin ang buhay ko sa pagtataka. Alam ko na ang mga numero. Ang kalinawan na iyon ay makapagliligtas sa buhay ko. Araw 11, 290 metro sa ilalim ng lupa. Dito nagpasya ang aking katawan na paalalahanan ako na hindi ako gawa sa uling. Alas 10:30 ng umaga. Nagmamaneho ako ng continuous miner, isang 20 toneladang makina na kumukuha ng uling mula sa dingding tulad ng isang mechanical na halimaw. Sumulong, pumutol, umatras, ulitin. Ginawa ko ito ng 10,000 beses sa loob ng 38 taon. Ang ingay ay tuloy-tuloy 95 decibel. Proteksyon sa pandinig o pagkabingi. Makapal ang hangin, 43 degrees ang temperatura, basa at maalikabok kahit na nakaandar ang mga ventilation fan. Suot ko ang maskara, humihinga ng filtered na hangin na amoy goma at metal. Pagkatapos, sumikip ang dibdib ko. Hindi matalim na sakit, kundi presyon na parang may naglagay ng vices sa paligid ng mga buto-buto ko. At hinihigpitan ito. Namanhid ang kaliwang braso ko. Kinapos ako ng hininga at doon, malaking bagay iyon. Lumabo ang mga gilid ng aking paningin. Dumiretso ang aking isip sa isang lugar. Atake sa puso tulad ng ama ni Aling Susan. Ako ay 62. Pneumoconiosis sa dibdib. Ito ay lumuwag ang kamay ko sa control panel. Huminto ang makina nang may malakas na tunog. 6 na metro ang layo si Mang Cardo. Agad niyang napansin. Mang Tonyo! Lumapit siya sa akin. Mang Tonyo! Sumandal ako sa makina, isang kamay sa dibdib ko. Lumalabo ang maskara dahil sa aking mabilis na paghinga. Kinuha ni Mang Cardo ang radyo. Surface dito si Mang Cardo. Kailangan ko ng paramedic sa Section 7B. Lalaki sa sahig. Dinala nila ako sa ibabaw. Halos buhatin ako ni Mang Cardo at Mang Ray hanggang sa cage, ang elevator na nagdadala sa amin pababa at paakyat sa minahan. 290 metro. 3 minuto na parang 30. Umiikot ang paningin ko. Humahampas ang puso ko. Nang makarating kami sa itaas, tumama sa mata ko ang sikat ng araw ng Oktubre. Masyadong maliwanag, nakakabigla. Ang paramedic ng minahan ay naghihintay na may dalang bag. Saan masakit, Mang Tonyo? Dibdib, kaliwang braso, hindi ako makahinga. Inilagay niya ang cuff ng blood pressure monitor. Pinumpa ito. Minamasdan ng gauge. 165/98. Mataas. Pulse? Ang pulse oximeter sa daliri. 96% oxygen. Acceptable. Ngunit mas mababa kaysa sa gusto ko sa ibabaw. Heart rate? Pulse monitor. 118 beats per minute. Elevated. Cardiac history? Namatay ang tatay ko sa edad na 58. Atake sa puso. Kailangan nating dalhin siya sa emergency room ngayon.
Dinala ako ni Mang Cardo sa Maligaya General Hospital. Hindi ako nanlaban. Ang paninikip ng dibdib ay lumuwag, ngunit ang takot ay hindi. Ang emergency room ay isang silid na may fluorescent light na amoy disinfectant. Dinala ako agad sa isang cubicle. Ikinonekta ako ng isang nurse sa mga monitor, mga kable kung saan-saan, mga makinang umiingay. Ang doktor ay isang babae na nasa 50s, nakatali ang kulay abong buhok, may salamin sa pagbabasa na nakabitin sa kadena sa leeg. Ang ID tag ay nagsasabing Doktora Reyes. Mang Tonyo, gagawa tayo ng electrocardiogram, kukuha ng dugo para sukatin ang troponin, isang marker ng pinsala sa puso, at obserbahan ka ng ilang oras. Gaano katagal? Minimum na 3 oras. Kung may nakababahala, mas matagal. Ang electrocardiogram ay tumagal ng 10 minuto, 12 leads na nakadikit sa dibdib. Nagprint ang makina ng mahabang strip ng papel na may mga irregular na linya. Blood extraction, 2 vials at maghintay. Umupo si Mang Cardo sa silya sa tabi ng kama. Tumawag sa minahan at sinabi sa kanila na wala ako sa buong linggo. Hindi ko kailangan ng 1 linggo. Order ng doktor. Mang Tonyo, narinig mo na. Lumipas ang 3 oras. Bumalik si Doktora Reyes na may dalang folder. Normal ang electrocardiogram. Negative ang troponin levels. Walang senyales ng atake sa puso. Bumaha ang ginhawa sa akin. Gayunpaman, patuloy niya, mapanganib na mataas ang iyong blood pressure. Ang 165/98 ay nasa hypertensive crisis zone. Ang iyong stress response ay napakataas. Ang nakikita ko ay naaayon sa isang severe anxiety attack. Wala akong anxiety. Hindi ka rin naubusan ng laman ng bank account mo dati, bulong ni Mang Cardo. Tiningnan ako ni Doktora Reyes sa ibabaw ng kanyang salamin. Mang Tonyo, ang anxiety attacks at heart attacks ay may halos magkaparehong sintomas. Paninikip ng dibdib, pamamanhid ng braso, hirap sa paghinga. Ang iyong katawan ay nagbibigay ng babala at sa edad na 62, sa iyong kasaysayan ng trabaho at family history ng sakit sa puso, sineseryoso namin ito. Sumulat siya sa kanyang reseta. Ibinibigay ko sa iyo ang gamot para sa blood pressure. Inumin mo araw-araw. Ire-refer din kita sa isang cardiologist para sa stress test sa susunod na 2 linggo at inuutusan kitang magpahinga ng hindi bababa sa 2 araw. Kailangan mong magpahinga. At kung mangyari ulit, tumawag ka agad sa 911. Huwag kang maghintay, huwag kang magmaneho mag-isa. Tumawag. Huminto siya sa pinto. At Mang Tonyo, anuman ang sanhi ng antas ng stress na ito sa iyong buhay, kailangan mong ayusin ito dahil sa susunod na pagkakataon, maaaring hindi na ito anxiety, maaaring ito na ang totoo. Inihatid ako ni Mang Cardo pauwi. Halos alas 6 na. Lumulubog ang araw. Nang pumasok ako, nasa sala si Carla. Tumingala siya, nakita ang mukha ko. Siguro ay mukha akong masama, maputla, walang laman. Suot ko pa rin ang wristband ng ospital. Papa, nagbago ang kanyang boses. Anong nangyari? Saan ka galing? Sa ospital, ayos lang ako. Hindi ka ayos. Nasa ospital ka? Bakit? Anong sabi? Umupo ako sa sofa. Sa halip, bumagsak ako. Akala ko ay inaatake ako sa puso. Hindi pala, stress lang. Umupo siya sa tabi ko. Mas malapit kaysa sa mga linggo. Papa, tinatakot mo ako. Ayos ka lang ba? Sabi nila ayos ka lang. Sa sandaling iyon, nakita ko siya sa ibang paraan. Hindi bilang ang 20 taong gulang na babae na gumastos ng papitimar na 800,000 ng pera ko sa kanyang nobyo, kundi bilang ang 8 taong gulang na bata na nakilala ko noong araw na ikinasal ako kay Aling Susan. Ang batang humingi na mangisda kasama si Tito Mang Tonyo, ang batang nagsabi, "Kapag malaki na ako, gusto kong maging malakas tulad mo." Nagsimula siyang umiyak, mukhang totoo. Papa, pakiusap, ayaw kitang mawala. Papa, hindi niya ako tinawag na ganoon sa loob ng maraming taon. Ang kamay ko ay napunta sa pitaka. Instinct, ang pagnanais na ayusin ang mga bagay, magbigay, magprotekta. Pagkatapos, dumaan sa isip ko ang imahe. 47 pahina na nakakalat sa mesa sa kusina. Ang mga numero, page P 4,000,000, page P 800,000 para kay Renzo. Ang mga transfer ng due 47 ng umaga, ang post sa social media, ang litrato ng aking pagkain na may label sa refrigerator, ang mapanuksong caption. Huminto ang kamay ko, umatras.
Ayos lang ako, Carla. Salamat sa pagtatanong. Natatakot ako. Sa loob ng 21 araw, maghahanap ng lugar. Paano tayo makakaya? Dapat natakot ka na 20 buwan na ang nakalipas bago ang unang transfer kay Renzo. Nagbago ang kanyang mukha. Naintindihan niya na hindi ako mapapalambot. Nagring ang cellphone ko. Mang Tonyo, kakabalita ko lang. Si Mang Tomas ay nasaktan. Sa Tunnel 5, bumagsak ang roof bolt. Natamaan siya ng bato sa paa. Dinadala siya sa Pittsburgh sa helicopter. Gaano kalala? Basag ang femur, baka mas masahol pa. 54 pa lang siya. Mang Tomas, 20 taon sa grupo natin. Diyos ko. Ngayon, sino man sa atin ang maaaring nasa tunnel na yon? Ikaw mismo kaninang umaga. Binaba ko ang telepono at nanatiling tahimik. Mang Tomas, 54 taong gulang. Basag ang paa, posibleng katapusan na ng kanyang karera. 20 taon sa minahan. Ano ang nakuha niya sa lahat ng iyon? Isang katawan na gumagana lang kapag gusto. Marahil isang pensyon kung umabot siya sa 62. Ako ay 62, 38 taong ibinigay. Pneumoconiosis sa dibdib, hearing aids sa tenga, mga pilat sa kamay, at kaninang umaga, isang hospital wristband. Umalingaw-ngaw ang mga salita ni Dr. Reyes. Sa susunod, maaaring hindi na ito anxiety, maaaring ito na ang totoo. Lahat ng sakripisyong iyon, para saan? Para makapunta sa spa ang asawa ko, para punduhan ng aking stepdaughter ang kanyang nobyong sugarol. Nang gabing iyon, hindi ako nag-install ng bagong deadbolt, hindi ako nagsulat ng bagong kondisyon, umupo lang ako sa workshop hanggang hating gabi. Nagliha ng isang piraso ng pino na hindi naman kailangan lihain. Umupo ako sa porch na may kape at hinayaan ang katawan kong magpahinga. Iniiwasan ako ni Aling Susan at Carla. Tahimik ang bahay. Kailangan ko ang katahimikan na iyon. Sabado ng umaga, pakiramdam ko ay matatag ako at malinaw ang isip. Nawala na ang paninikip ng dibdib. Hindi na nanginginig ang mga kamay ko. Ang 10 araw na lumipas, 11 pa ang natitira. Ang matematika ay simple, ang mga usapan ay hindi. 9:00 na ng Sabado ng umaga. Nasa workshop ako, nag-aayos ng mga gamit. Ang pag-oorganisa ng mga bagay ay nagbibigay sa akin ng isang bagay na pagkaabalahan ng aking mga kamay kapag hindi pa gaanong kalmado ang aking isip. Bumukas ang pinto. Si Aling Susan ay walang makeup, isang lumang jersey na nakita ko sa kanya na isinusuot sa pagtatrabaho sa hardin. Mukha siyang 60, hindi 52. Mang Tonyo, pakiusap. Maari ba tayong mag-usap? Ibinaba ko ang wrench, humarap ako sa kanya. Masyado kang malupit, Mang Tonyo. Huminga ako ng malalim. Ito ang usapan na kailangan kong gawin. Aling Susan, umupo ka. Umupo siya sa bangko sa workshop. Nakatayo ako, hindi para mangibabaw, kundi para maghanda. Gusto kong maging malinaw sa isang bagay, sabi ko. Hindi ko itinataboy ang sinuman. Tinatapos ko ang isang pinansyal na kasunduan na hindi gumagana. Pareho lang iyon sa akin. Dahan-dahan akong nagsalita ng sinasadya. Ang kalupitan ay ang pag-ubos ng sweldo ng iba sa loob ng 10 buwan nang hindi nagtatanong. Ang kalupitan ay ang pagsisinungaling tungkol sa kung saan napupunta ang pera sa tuwing may nagtatanong. Ang kalupitan ay ang hayaan ang nobyo ng iyong anak na tumira sa bahay ng iba sa loob ng 6 na buwan nang hindi sinasabi sa may-ari. Pumuti ang kanyang mukha. Nakatira sa bahay mo, anong pinagsasabi mo? Nagpatuloy ako. Ang kalupitan ay ang pagpeke ng mga dokumento, pagsusugal ng pera ng iba para sa pagreretiro, panunuya sa social media. Hindi ko ginawa ang alinman diyan. Hindi rin ako gumawa. Ginawa mo? Bulong niya. Wala akong intensyon na... Ang intensyon ay hindi nagbabago ng epekto. Kinuha ko ang kwaderno at nagsimulang magsulat habang nagsasalita. Hayaan mo akong ipakita sa iyo kung ano talaga ang iminumungkahi ko. Inilista ko ang mga numero. Tunay na buwan ng gastos kung mananatili sila sa bahay. Upa sa market price PHP 20,000. Utilities, init, ilaw, tubig, internet. PAP 14,000. Share nila sa insurance at property taxes FAP 7,500.
Grocery, PAP, 20,000. Kabuang tunay na gastos, PAP 61,500 kada buwan. Ang hinihingi ko sa kanila, PAP 50,000. Itinulak ko ang papel sa kanya. Hinihingi ko sa inyo ang mas mababa sa kalahati ng tunay na gastos. Hindi iyan kalupitan, ito ay awa. Tiningnan niya ang mga numero, ngunit wala kaming PAP 50,000. Iyan ang problema ninyo. Maghanap kayo ng full-time na trabaho. Hayaan niyo si Carla na mag-ambag, bawasan niyo ang gastos, o piliin niyo ang option 2. Pinaparusahan mo kami dahil pamilya tayo. Ito na ang sandali. Ang pamilya ay hindi magnanakaw, Aling Susan. Ang pamilya ay hindi magsisinungaling, magmamanipula, o magtatago. Kung ang ginawa ninyo ni Carla ay hindi pag-uugali ng pamilya, ito ay pagsasamantala. At hindi ko kayo pinaparusahan, pinoprotektahan ko ang aking sarili. Lumambot ang boses ko, bagaman hindi ito sumuko. Noong Huwebes, akala ko ay inaatake ako sa puso sa ilalim ng lupa. 290 metro ang lalim. Dinala ako sa emergency room. Inobserbahan ako ng 3 oras. Pumuti ang kanyang mukha. Pumunta ka sa ospital. Ito ay isang matinding anxiety attack, ngunit sinabi ng doktor na sa edad na 62 at sa family history ng aking pamilya, ang susunod ay maaaring atake sa puso. Sinabi niya sa akin na ayusin ang sanhi ng stress o papatayin ako nito. Nanatili siyang tahimik. Ang tatay ko ay namatay sa edad na 58 dahil sa pneumoconiosis. Ako ay 62. Bawat araw na bumababa ako doon ay maaaring ang huli. At naintindihan ko na ayaw kong gugulin ang natitira sa akin sa pagiging pinagsasamantalahan. Hindi iyan kalupitan. Ito ay pagpapatuloy ng buhay. Umiyak siya. Tunay na luha sa pagkakataong ito, hindi manipulasyon, kundi pagkaubos. Hindi ko alam kung paano ayusin ito. Ibinigay ko sa iyo ang mga kondisyon. Kung susundin mo ang mga ito, sa iyo na iyon. At kung hindi mo kaya, umalis ka at magpatuloy na lang ang bawat isa. Ganoon na lang, pagkatapos ng lahat. Eksakto, dahil sa lahat. Umalis siya sa workshop na talagang talunan. Nanatili akong nakaupo ng sandali, pagkatapos ay may naalala ako. 2:00 ng hapon. Nakaupo ako sa maliit na desk sa kwarto. Ang computer ay umuungol. Ang ulan ay humahampas sa bintana. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ko habang nanananghalian. Ang door camera. Ininstall ko ito ilang buwan na ang nakalipas. Motion activated. Nakasave sa cloud. Nang huli kong tingnan ang mga recording Mayo. Binuksan ko ang app. Ilang buwan ng naka-archive na video ang nakatingin sa akin mula sa screen. Nagpasya akong magsimula sa Oktubre. Bumalik. Normal ang mga recording ng Oktubre. Ang kartero, ako na lumalabas at pumapasok. Setyembre. Pinospas ako ang mga araw. Setyembre 18, 10:17 ng umaga. May nakitang galaw. Nagload ang video. Isang binata na nasa huling 20s, may helmet ng motorsiklo sa ilalim ng braso, pumapasok sa aking pangunahing pinto. Ang timestamp ay nagsasabing 10:17. Nasa trabaho ako, bumilis ang tibok ng puso ko. Pinospas ako pa. Setyembre 20, 11:42 ng umaga. Parehong lalaki na pumapasok. Setyembre 24, 1:23 ng hapon. Parehong lalaki. Setyembre 27, 10:55 ng umaga. Parehong lalaki umuulit mula Lunes hanggang Biyernes sa pagitan ng 10:00 ng umaga at 3:00 ng hapon kapag ako ay nasa ilalim ng lupa. Sinuri ko ang Agosto. Parehong pattern. 4 o 5 bisita kada linggo. Hulyo, pareho. Hunyo, ang unang paglitaw ay Hunyo 12. Na magkakasunod na buwan, si Renzo ay pumapasok sa bahay ko habang ako ay nagtatrabaho. Nanginginig ang aking mga kamay, hindi sa takot, kundi sa isang malamig, kontroladong galit. Pinindot ko ang isa pang video. Setyembre 18, 3:45 ng hapon, lumabas si Renzo. Malinaw na nakatutok ang kamera sa kanyang mukha. Nasa huling 20s, may ilang araw na balbas, leather jacket, mayabang na ekspresyon. Hinalikan siya ni Carla sa pinto, doon mismo sa frame. Nag-download ako ng 20 video, inilagay sa isang USB drive, nilagyan ng label na ebidensya at sumandal sa upuan, nakatingin sa screen. Halos nakatira na siya rito,
hindi bumibisita, kundi nakatira habang binabayaran ko ang kuryente, tubig, init, grocery. Habang ako ay nagtatrabaho sa ilalim ng lupa, nasa bahay siya kasama ang anak ng aking asawa, ginagamit ang aking internet, kinakain ang aking pagkain, at walang sino man ang nagsabi sa akin. Inilagay ko ang mga video na yon sa 2 USB drive, isa para sa akin, isa kung sakaling kailangan ko ng abogado. Ngunit nakaupo doon sa kwartong lumalabo, habang ang ulan ay humahampas sa bintana, may naintindihan ako. Hindi na ako galit. Ang galit ay nangangailangan ng sorpresa. Pagkatapos ng lahat ng aking natuklasan sa loob ng 12 araw na iyon, lampas na ako sa sorpresa. Sawa na lang ako sa lahat ng ito. Linggo 3. Ganap na bumagsak ang mga maskara. Araw 15. Martes ng umaga, alas 5:30. Nagkakape ako sa kusina nang lumabas si Aling Susan sa pinto. Halata na hindi siya nakatulog ng maayos. Madilim na mga eye bags na parang pasa, gulo at gusot ang buhok, isang lumang mantsa ng kape sa kanyang jersey. Nanginginig ang kanyang mga kamay, mahigpit na nakakapit sa frame ng pinto. Walang pasubali, diretsahan. Pagsisisihan mo ito, Mang Tonyo. Ibinalot ko ang kape sa thermos na ginagamit ko sa loob ng 38 taon. Kalmado, sinasadya. Maaari ngunit mas pinagsisisihan ko ang nakalipas na 10 buwan. Kapag nag-iisa ka na sa malaking bahay na ito, kumakain ng mag-isa, gugustuhin mong, matagal na akong kumakain ng mag-isa, Aling Susan. Hindi mo lang napansin. Nang gabing iyon, sinubukan ni Carla ang ibang taktika. Pinigilan niya ako sa sala nang papunta ako sa workshop. Nakakrus ang mga braso, hamon. Naglakad siya pabalik-balik, 3 hakbang sa isang direksyon, lumingon, 3 hakbang pabalik, tumataas ang boses sa bawat pangungusap. Alam mo ba, mabuti, aalis kami at malalaman ng lahat ang ginawa mo. Huminto ako, pinanood siya, naghintay. Anong ginawa ko? Iniwan mo ang pamilya mo. Pinaalis kami dahil sa pera. Maaari mong ikwento ang kwentong iyan kahit kailan mo gusto, bagaman marahil ay dapat mong banggitin din ang tungkol sa PAPE 4,000. Wala namang pakialam diyan ang sinuman. Kung gayon, wala kang dapat ikabahala. Bumuka ang kanyang bibig, sumara, umakyat sa hagdanan na galit na galit. Araw 16, Miyerkules. Lunch break sa minahan, sa ibabaw. Natatakpan ng ulap ng Nobyembre ang araw. Nakaupo ako sa isang bangko sa harap ng shed ng makinarya nang mag-ring ang cellphone ko. Hindi kilalang numero. Stuart Donnelly. Mang Tonyo, tumatawag ako mula sa Capital One Security. Kinakausap ka namin tungkol sa kahina-hinalang aktibidad sa iyong account. Ngayong umaga ng 9:43 may natanggap na kahilingan na magdagdag ng autorisadong user, Aling Susan, at para taasan ang credit limit mula pa 250,000 hanggang P500,000. Sumikip ang pangako, tanggihan ang lahat, alisin ang sino mang autorisadong user maliban sa akin. Sir, asawa mo siya. Legal na may karapatan siya sa, alisin niyo siya ngayon at i-block ang anumang hinaharap na kahilingan mula sa kanyang numero ng telepono. Isang paghinto, profesional. Naintindihan po, sir? Ipinoproseso namin agad. May iba pa po ba kayong kailangan? Wala na, salamat. Ibinaba ko ang telepono. Nakaupo si Mang Cardo sa malapit, tinatapos ang tanghalian. Parehong sandwich na pangsalami. Problema? Sinubukan nilang magbukas ng mas maraming credit sa pangalan ko sa lahat ng nangyari. Umiling si Mang Cardo. Kapag desperado ang isang tao, gumagawa sila ng mga hindi makatwirang bagay. Nang gabing iyon, umuwi ako. Ang ilaw sa kusina ay matalim, malamig, walang awa. Mga plato sa lababo mula sa tanghalian, nakasalansan ng walang ingat. Nakatayo si Aling Susan sa tabi ng counter na may hawak na cellphone. Nang makita niya ako, nagbago ang kanyang mukha. Nahuli. Kumalat ang makeup sa ilalim ng isang mata. Natuklap ang nail polish sa 3 daliri. Mukha siyang isang taong nagkakagulo sa loob. Tinawagan ka ba mula sa credit card? Oo. Nagpalit siya sa defensive posture, itinaas ang kanyang baba. Kailangan namin ng credit na iyon. May gastos kami. Gamitin mo ang credit mo. Naubusan na ako. Parang pattern. Sumigaw siya.
Sumigaw talaga. Umalingaw-ngaw ang boses sa mga tile. Sinasabotahe mo kami. Ginagawa mo itong imposible ng sadya. Pinanatili kong mahina at kalmado ang boses ko. Hindi, tumigil lang ako sa pag-subsidize sa iyo. Araw 17, Huwebes. Nasa pasilyo ako, papunta sa hagdanan para magpalit ng damit pang trabaho nang marinig ko si Carla nakausap ang telepono sa sala. Malinaw na naririnig ang kanyang boses mula sa bukas na pinto. Vanessa, uy, pwede ba akong magstay sa bahay mo ng ilang araw? Ang mga bagay dito ay isang paghinto. Pagkatapos ay ang boses ni Vanessa, maliit at malayo sa speaker. Sobrang busy ko ngayon. Tanungin mo na lang ang iba. Dapat pupunta tayo sa concert next week. Tungkol doon, hindi ako makakapunta. Paumanhin. Ano? Sandali, hindi ka makakapunta o ayaw mo lang sumama sa akin? Katahimikan. Pagkatapos, tingnan mo Carla, sa tingin ko kailangan natin ng kaunting espasyo. Sobrang komplikado ng mga bagay ngayon. Kaibigan tayo sa loob ng 3 taon. Sasabihan kita kapag kaya ko na. Natapos ang tawag. Narinig ko ang mabilis at putol-putol na paghinga ni Carla. Pagkatapos ay denial niya ang isa pang numero. Ashley, ako ito. Uy, pwede ba? Isa pang pagtanggi, parehong dahilan. Sobrang busy ngayon. Paumanhin. Sinubukan niya si Bea. Dumadaan sa personal na problema ngayon. Hindi ako makakapunta. Pagkatapos ay si Mady hindi sumagot. May dumating na text. Narinig kong binasa ni Carla ng malakas na may basag na boses. Paumanhin, hindi ako makakausap ngayon. 4 na matalik na kaibigan, lahat ay biglang hindi makausap. Narinig ko siyang nag-scroll sa kanyang cellphone, tinitingnan ang social media. Isang maliit at basag na tunog. Na-unfollow nila siya. Binura din nila siya sa kanilang digital lives. Araw 18, Biyernes. Nakita ako ni Carla sa workshop. Nililiha ko ang bookshelf na ginagawa ko sa loob ng ilang linggo. Halos tapos na. 6 na solid walnut shelves na may dovetailed joints. Mahigpit na pagkakasya. Ang sahig ay balot ng sawdust. Ang hangin ay amoy pine resin at turpentine. Nanatili siya sa pintuan. Ang maskara niya ay umaagos sa magkabilang pisngi. Ang buhok niya ay sa pilitang tinipon sa isang gusot na bun. Hindi pa siya naligo. Masaya ka na ba? Ang boses niya ay matalim, mapait. Ikinakalat mo ako sa lahat. Hindi ako tumigil sa pagliha. Nakakatulong ang ritmo sa pag-iisip. Hindi ko kinausap ang mga kaibigan mo. Kung gayon, bakit iniiwasan ako ng lahat? Baka hindi naman talaga sila ang mga kaibigan mo. Baka gusto lang nila ang kaya mong bayaran. Hindi totoo iyan. Sa wakas ay tumingala ako at ibinaba ang liha. Kailan ka huling gumawa ng isang bagay na walang bayad? Nagkape sa bahay ng isang tao, naglakad sa parke, o palagi bang mamahaling brunch, shopping trips, spa days? Bumagsak ang kanyang mukha. Ang galit ay umagos sa kanya tulad ng tubig mula sa basag na baso. Naubos na ang pera, Carla, at tila pati na rin sila. Nagsimula siyang umiyak. Tunay na luha, hindi manipulasyon, kundi pagkilala. Akala ko si Vanessa ang matalik kong kaibigan. Ang mga matalik na kaibigan ay hindi nawawala kapag naubusan ka ng credit sa card. Wala na akong sino man. May nanay ka at mayroon ka ring sarili mo. Sapat na iyan. Nang gabing iyon, narinig ko ang mga ingay sa itaas, mga hakbang na humihila, ang tunog ng karton na kumakalot sa sahig na kahoy, ang metalikong tunog ng tape na hinuhugot mula sa roll. Umakyat ako para tingnan. Bukas ang pinto ng kwarto ni Carla. Walang laman na mga karton na nakasalansan sa dingding, 6 o 7 iba't ibang laki. Ang ilan ay may sulat kamay sa kanilang sulat kamay, damit, sapatos, make-up. Nakafold siya ng mga damit at maingat na inilagay sa isang travel bag. Si Aling Susan ay nasa likuran, binabalot ang mga picture frame ng pahayagan. Nagbabalot ng kanyang bagahe. Hindi ako tiningnan ni Carla, nagpatuloy lang sa pag-fold. Wala kaming pera para manatili. Alam mo yan. Alam ko iyan. Nanalo ka. Hindi ito tungkol sa panalo. Kung gayon, tungkol saan? Pagpapatuloy ng buhay.
Nang gabing iyon, narinig ko pa ang paggalaw ng mga karton, pagbukas at pagsara ng mga drawer, ang tunog ng tape, ang mahinang boses ni Aling Susan na nagbibigay ng mga direksyon. Ang mga hakbang ni Carla pabalik-balik sa itaas ng aking ulo. Tiningnan ko ang Facebook Marketplace out of curiosity. Nandoon ang Peloton bike na napost isang oras na ang nakalipas. Page 40,000, parang bago, urgent sale. Ang designer chair, PEEP 15,000, nakabalot pa rin sa plastic. Ang 70-inch TV, PEEP 75,000, walang gasgas. Ibinenta nila lahat, 3 araw. Nagiging totoo na ang countdown. Araw 19, isang registered letter sa aking mga kamay. Sa loob nito ay isang bagay na pipilitin akong magpasya kung tatawag ako sa pulisya o hindi. Ngunit bago ko ibunyag ang ginawa ni Aling Susan, i-comment. 1. Kung sa tingin mo ay dapat ko siyang i-report agad. 2. Kung sa tingin mo ay dapat ko siyang kumprontahin muna. O 3. Kung sa tingin mo ay dapat akong manatiling tahimik para sa kapakanan ng pamilya. Ipaalam mo sa akin na nandito ka pa sa numerong iyon. Paalala. Ang kwentong ito ay naglalaman ng mga detalyeng ginawa para sa layunin ng ilustrasyon. Kung hindi ka komportable sa nilalamang ito, malaya kang galugarin ang iba pang mga video na mas angkop sa iyong hinahanap. Araw 19. Ang tunog ng tape ay umalingaw-ngaw sa mga silid na malapit ng maging tahimik. Sabado iyon, 10:00 ng umaga. Lumabas ako para bumili ng garbage bags, ang matibay, contractor grade, na hindi nasisira kapag punong-puno. Nang bumalik ako, nagbago ang bahay. Mga karton sa lahat ng dako, nakasalansan sa pasilyo, nakahanay sa dingding ng sala, kulay brown, magkakapareho, walang pangalan, ang ilan ay selyado ng tape. Ang iba ay bukas at kalahating puno ng damit, libro, picture frames na nakabalot sa pahayagan. Ang Peloton bike ay nawala, nabili kinabukasan ng PP 35,000. Isang estranghero ang dumating na may pickup truck at kinuha ito habang ako ay nasa minahan. Ang espasyo kung saan nag-ipon ng alikabok sa loob ng ilang buwan, nanunuya sa akin bawat dumaan ako, ay malinis na sahig na ngayon, isang rectangle na walang carpet kung saan hinarangan ng bike ang araw. Sina Aling Susan at Carla ay nasa itaas. Naririnig ko ang kanilang mahihinang boses na nag-uusap kung ano ang ititira, ano ang ibebenta, ano ang iiwan. Inilagay ko ang mga garbage bags sa counter ng kusina at naglakad sa sala. Nawala na rin ang designer chair. Ang 70-inch TV ay nakakabit pa rin sa dingding, ngunit may nakadikit na note sa screen. Nabenta, pick up linggo ng 3:00. 12:30 na at naghahanda ako ng turkey sandwich. Walang espesyal nang magring ang doorbell. Ang kartero, isang registered letter. Kailangan ng pirma. Ang address ng nagpadala ay bumagsak ang sikmura ko. Odale Mortgage Services. Wala akong mortgage sa loob ng 10 taon. Pinirmahan ko ang resibo. Isinara ang pinto at nanatili sa pasilyo na may hawak na sobre. Sa itaas, tumawa si Aling Susan sa isang bagay na sinabi ni Carla. Ang tunog ay tila hindi akma. Binuksan ko ang sobre. Application for refinancing with cash out. Ang pangalan ko sa itaas. Ang address ng ari-arian, tama. Hinihinging halaga, PEEP 350,000. Bumaba ako sa linya ng pirma. Stuart Donnelly. Ngunit hindi ko ito kailanman pinirmahan. Magkatulad ang sulat kamay, may nag-practice, ngunit mali ang malaking S. Masyadong kurbada. Ang mga E sa Donnelly ay nakatagilid sa maling direksyon. Peking pirma, petsa ng aplikasyon, Oktubre 3. Sa gitna ng 21 araw na panahon, sinubukan nilang i-refinance ang bahay ko, ang bahay na 30 taon kong binayaran. Humiram ng pera sa likod ko. P3,250,000 cash. Kung hindi ito namarkahan ng mortgage company para sa verification, kung naaprubahan ito sa peking pirma, maaaring gumising ako isang araw na may utang na PP 3,250,000 sa isang bahay na akala ko ay sa akin. Hindi nanginginig ang mga kamay ko. Nagulat ako. Akala ko mangyayari. Kalmado ako. Malamig. Malinaw. 2:00, naghanda ako ng sandwich, turkey na may mustard.
Kinain ko ito habang nakatayo sa workbench, patuloy na nagmamasid. 2:45, puno na ang truck at nakasara. Ibinaba nila ang tailgate at kinandado ito. Ang tatlo ay nakatayo sa driveway, nag-uusap. Hindi ko naririnig ang mga salita, ngunit nakikita ko ang mga galaw. Itinuro ni Aling Dory ang bahay, umiling si Aling Susan. Si Carla ay nakakrus ang mga braso, nakatingin sa sahig. Pagkatapos ay lumingon si Aling Susan at naglakad patungo sa workshop. Ibinaba ko ang liha, pinunasan ko ang aking mga kamay sa maong at naghintay. 3 beses siyang kumatok. Mahina, binuksan ko ang pinto. Nandoon siya na may suot na kulay abong jersey at maong, walang makeup, nakatali ang buhok sa ponytail. Mukha siyang 60 taong gulang, baka mas matanda pa. Aalis na kami, sabi niya. Alam ko, isang mahabang paghinto. Tumingin siya sa balikat ko, patungo sa loob ng workshop. Ang mga gamit na nakasabit sa pegboard, ang mga proyektong kalahating tapos, ang mga wood scraps na maayos na nakasalansan dahil hindi mo alam kung kailan mo kakailanganin ng isang piraso. Hindi naman dapat nagtapos ng ganito, sabi niya. Ni hindi rin naman dapat nagsimula ng ganito. Sumikip ang kanyang panga, ngunit hindi siya nakipagtalo. Paumanhin, sabi niya, para sa mga kasinungalingan, para sa lahat. Pinaniwalaan ko siya. Naniwala ako na nagsisisi siya. Nagsisisi siya na umabot sa ganito. Nagsisisi siya na natalo. Nagsisisi siya na siya ay 52 taong gulang at lumilipat sa isang 1-bedroom apartment sa pinakamahirap na bahagi ng bayan kasama ang kanyang anak at ang lahat ng pumasok sa moving truck. Ngunit hindi ako naniwala na nagsisisi siya sa kanyang ginawa, kundi sa pagkakadiskubre. Hindi binabago ng paghingi ng paumanhin ang nangyari, sabi ko. Tumango siya, tiningnan ang kanyang mga kamay, ang natuklap na nail polish, ang tuyong balat, mga kamay na dati ay malambot. Mas maganda ang mukha mo, sabi niya. Mas magaan. Naisip ko iyon. Oo. Sana makahanap ka ng isang taong nararapat. Hindi ako naghahanap, ngunit salamat. Isang mahabang katahimikan. Tumayo si Aling Susan. Kailangan ko nang umalis. Gusto ko lang sabihin sa iyo ng personal. Paumanhin, Mang Tonyo. Talaga. Pinaniwalaan kita. Naniniwala ako na nagsisisi ka ngayon. Sana ay naramdaman mo ito 10 buwan na ang nakalipas. Ngunit dumarating ang paglago kapag dumarating ito. Naglakad kami ng magkasama patungo sa pinto. Huminto si Aling Susan sa pintuan. Lumingon siya sa huling pagkakataon. Kung may silbi man, sa simula, mahal kita. Sumagot ako ng matapat. Alam ko, mahal din kita. Ngunit ang pag-ibig ng walang respeto ay hindi sapat. Umalis siya, lumingon ulit. Mag-ingat ka, Mang Tonyo. Ikaw din, Aling Susan. Seryoso ako. Pinanood ko siyang maglakad patungo sa kotse, isang 2008 Honda Civic. Ang kupas na asul na pintura, ang yupi sa bumper, mga mantsa ng kalawang sa ilalim. Umandar ito at umubo ng 2 beses bago. Umurong ito ng dahan-dahan at kumaway ng 1 beses mula sa likod ng salamin. Itinaas ko ang aking kamay ng walang imbitasyon, tanging pagkilala. Lumiko ang kotse sa kalye at nawala. Bumalik ako sa workbench, kinuha ang liha at nagpatuloy sa bookshelf. Ang isip ko ay bumalik na sa kasalukuyan. Si Aling Susan ay nakaraos na. Tinapos ko ang bookshelf ng gabing iyon. 6 na hand-sanded shelves, stained dark walnut, selyado ng 3 coats ng polyurethane. Pupunta ako sa Maligaya Public Library sa Lunes. Isang donasyon, isang bagay na gawa ng sarili kong mga kamay na maglilingkod sa komunidad. Nagpaalam si Aling Susan. Pinayagan ko ito. Pareho naming kailangan ito. Ngunit habang hinahaplos ko ang makinis na butil ng kahoy sa huling pagkakataon, may naintindihan ako. Matagal ko na siyang pinagpaalaman. Ilang buwan na ang nakalipas. Ang nangyari ngayon ay para lang siya makarating sa puntong iyon. Oktubre muli. 1 taon mula nang ma-reject ang card ko. 1 taon mula nang magbago ang lahat. Miyerkules ng umaga, 5:45. Nagising ako ng mag-isa, walang alarm,
at umupo sa gilid ng kama na nakalapat ang mga paa sa malamig na sahig na kahoy. Inunat ko ang aking likod. Naramdaman ko ang karaniwang sakit. Ang sakit na inukit ng 38 taon sa ilalim ng lupa sa aking likod. Umungol ang mga tuhod ko nang tumayo ako. Inabot ko ang mga hearing aids sa nightstand at isinuot ang mga ito sa magkabilang tenga. Ang katawan ay hindi bago, hindi gumaling, ngunit nagpapahinga. Malalim at tunay na nagpapahinga na hindi pa nagawa sa loob ng maraming taon. Lumakad ako ng walang sapin sa paa patungo sa kusina at nagkape tulad ng dati. Dark roast, 2 asukal, puno ang tahimik na bahay ng amoy. Lumabas ako sa harap ng porch at umupo sa swing na inayos ko noong Marso. 6:00 ng umaga. Ang temperatura ay nasa 9 degrees Celsius, sapat na lamig para ang damo ay balot ng manipis na layer ng puting hamog. Ang mga maya ay nasa bird feeder. Ang parehong mag-asawa na pinagmamasdan ko mula Enero. O marahil ay isang bago. Naglakad si Ailing Petra sa kanyang golden retriever sa harap ng bahay ko at kumaway. Kumaway ako pabalik. Ang ritmo ng maliit na bayan, pamilyar, mabuti. Umupo ako na may hawak na kape at naisip ang nangyari eksaktong 1 taon na ang nakalipas. Ang botika, ang rejected card, ang pagkalito, ang kahihiyan, ang simula ng pagkaalam. Kung may nagsabi sa akin noon kung nasaan ako ngayon, nakaupo sa sarili kong porch, sa sarili kong tahimik na katahimikan, maniniwala ba ako? Marahil hindi. Ngunit nandito ako. 6:30, pumunta ako sa kainan ni Aling Celia. Ang Wednesday Coffee Group ay buhay pa rin, halos 1 taon na. Sina Earl, Mang Cardo, Mang Doc, Mang Johnny, Mang Ray, ay tumingala nang lumapit ako at itinuro ni Earl ang walang laman na upuan na palagi nilang inilalaan para sa akin. Mang Tonyo, kumusta ang linggo mo? Hindi ako makapagreklamo. Kaarawan ng apo ko ngayong Sabado. Malaking party sa bahay. Imbitado ka kung gusto mong pumunta. Salamat. Pag-iisipan ko. Marahil ay hindi ako pupunta. Hindi pa ako handa para sa kaguluhan ng mga pagtitipon ng pamilya. Ngunit ang masabi sa akin ay mahalaga, at iyon ay isa ring bagay. Nag-order kami ng kape, itlog, toast. Peep 450. Gaya ng dati, kusa lang umusad ang usapan. At ang laro ng mga Tillers, ang darating na eleksyon, ang nasirang truck ng isang tao, normal na mga bagay na nakatapak sa lupa, eksakto ang kailangan ko. Nang matapos kami, sabay kaming lumabas ni Mang Cardo. Pangisdaan sa Sabado ng 8:00 ng umaga sa reservoir. Sige, sa Sabado, 7:30 ng umaga. Mula 7:30 ng umaga hanggang 6:00 ng hapon, nasa ilalim ako ng lupa. Mina numero 6, lalim ng SIM, 290 metro. Parehong grupo. Si Mang Tomas, ganap na gumaling mula sa kanyang basag na paa. Sina Big PT, Mang Ray at iba pa. Ang trabaho ay pareho. Mag-drill, magkarga ng uling, maglagay ng mga roof bolt, alikabok ng uling sa hangin, ingay na 95 decibel, mainit at basa, ngunit iba ang pakiramdam. Nang matapos ang shift at umuwi ako, hindi ako naghahanda para sa anumang tensyon. Hindi ko kinakalkula kung magkano ang pera na maaaring nawawala o kung anong argumento ang naghihintay sa akin. Umuwi ako sa aking espasyo, sa aking kapayapaan. 4:45 huminto ako sa botika ng maligaya. Reseta ng gamot para sa alta presyon. Part 450. Parehong botika 1 taon na ang nakalipas. Parehong empleyada sa likod ng counter. Ni-record niya ang reseta at ibinigay ko sa kanya ang card. Iba na ang card. Ngayon, ang aking individual account. Umingay ang makina. Approved. Magandang gabi po, Mang Tonyo. Kayo rin po. Isang maliit na tagumpay, ngunit mahalaga pa rin. 1 taon na ang nakalipas. Na-reject ang card na iyon. Ngayon gumana ito ng walang problema. Nagsara ang bilog. Umuwi ako ng 6:15 at pumasok sa likod na pinto. Tahimik ang bahay, ngunit ito ang katahimikan ng kalinawan. Naghanda ako ng hapunan, grilled chicken breast, roasted vegetables. Kumain ako sa dining table na may mahinang tugtog ng piano concerto ni Mozart at ang pahayagan na nakalatag sa harapan ko. Walang pagmamadali. Walang sino mang nagtatanong kung kailan ako matatapos. Bago ako matulog, sinuri ko ang bank account.
Savings PP, 1,180,000. Utang 0. Nabayaran ko ang huling credit card noong Hulyo at ang credit score ay umakyat sa 735 puntos. Ang financial stability ay ganap na naibalik. Ang huling tawag mula kay Aling Susan ay 4 na buwan na ang nakalipas noong Hunyo. Wala nang balita mula kay Carla mula noon ni isang mensahe. Naintindihan ko na ilang buwan na akong hindi tumitingin sa cellphone nang may pagkabalisa, hindi obsessively na sinusuri ang mga account, hindi naghahanda para sa sakuna. Ang tiwala ay naibalik, hindi sa iba, kundi sa sarili ko. 9:00, tinapos ko ang aking mga gawain at bumalik sa bahay. Naligo ako, nagsuot ng malinis na damit at kinuha ang libro sa nightstand. Binasa ko ang 32 pahina, ibinaba, pinatay ang ilaw at ipinikit ang aking mga mata. Darating muli ang umaga, ang minahan, ang coffee group, ang mga proyekto sa workshop, ang pangingisda kasama si Mang Cardo tuwing Sabado. Simpleng gawain na bumubuo ng isang bagay na tinatawag na piniling buhay, hindi isang buhay na pinili ng iba para sa akin. Ang aking mga kamay, ang aking buhay, ang aking desisyon. Bukas gigising ako, magkakape, panonoodin ang pagsikat ng araw mula sa swing sa porch, at sapat na yon. Kung nakarating ka rito kasama ko, gusto kong sabihin sa iyo ang isang mahalagang bagay. Hindi ako bayani. Ako ay isang 23 taong gulang na minero na sa wakas ay natuto ng tumanggi. Binigyan ako ng Diyos ng 38 taon sa ilalim ng lupa at isa sa ibabaw para maintindihan na mahalaga ako. Matagal bago ko ito naintindihan. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa panalo. Ito ay tungkol sa pagpapatuloy ng buhay ng buo ang dignidad. Kapag tinitingnan ko ang nakaraang 8 buwan, nakikita ko ang isang lalaki na nalilito ang pag-ibig sa obligasyon, na nag-iisip na ang pagbibigay ay nangangahulugang isakripisyo ang lahat, kasama na ang sarili. Huwag kang tularan sa akin. Huwag kang maghintay hanggang sa maubusan ng laman ang iyong account at sumikip ang iyong dibdib sa 290 metro sa ilalim ng lupa para maintindihan na nabubuhay ka sa buhay ng iba. Tinawag ito ng ilan na paghihiganti, ngunit ang paghihiganti ay nangangahulugang gusto mong saktan ng isang tao. Hindi ko gusto iyon, gusto ko lang ibalik ang buhay ko. Hindi iyan paghihiganti, iyan ay pagpapatuloy ng buhay. Ang pinakamahirap na aral na natutunan ko, ang mga hangganan ay hindi kalupitan. Ang pagtanggi ay hindi pag-iiwan at ang paglayo sa mga nagpapaubos sa iyo ay hindi pagiging makasarili, ito ay pagpapatuloy ng buhay. Sa aking palagay, ang pamilya ay hindi isang titulo na ipinanganak mo. Ito ay kinikita sa pamamagitan ng respeto, katapatan, at pagmamalasakit sa isa't isa. Hindi ibinibigay ng dugo ang karapatan sa sinuman na ubus-ubusan ka. Kung ang kwentong ito ay umalingaw-ngaw sa iyo o kung naramdaman mo na ikaw ang personal na ATM ng isang tao, gusto kong basahin ang iyong mga saloobin sa mga komento. Ibahagi ang kwentong ito sa isang taong nangangailangan makarinig nito at mag-subscribe sa channel para sa mas maraming matapat na usapan tungkol sa buhay, mga hangganan at paghahanap ng kapayapaan. Salamat sa pakikinig hanggang sa huli. Nagpapasalamat ako sa bawat isa sa inyo, isang huling paglilinaw. Ang mga susunod na kwento ay maaaring maglaman ng mga katang-isip na elemento na idinisenyo para sa mga layuning pang-edukasyon. Kung hindi ito ang para sa iyo, malaya kang galugarin ang iba pang mga video na mas angkop sa iyong hinahanap.